Sa gitna ng madilim na kawalan, isang malakas na sigaw ang umalangaw sa kawalan. Kasunod ng tunog, nagtagpo ang mga daloy ng liwanag at nagdulot ng isang kapahamak na pagsabog. Ang may pananagutan sa lahat ng ito ay isang batang lalaki na nagngangalang Aladdin, na walang ideya kung sino siya or kung bakit siya nabilanggo sa lugar na ito. Nakaluhod sa harap niya ang isang napakalaking higanti, isang nilalang na may napakalaking kapangyarihan, ngunit kusang loob na sumuko sa harap ng bata. Sa kasamaang palad, hindi masabi ng higanti kay Aladdin kung sino siya, kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, or kung bakit siya narito. Ngunit sa kapangyarihang nasa kanyang pamumuno, maaaring ipagkaloob ni Hugo kay Aladdin ang isang kahilingan, ang maging master ng buong sansinukob na may ganap na kontrol, ang magkaroon ng walang katapusang kayamanan at kalikasan na higit sa imahinasyon, or ang pagpalain ng buhay na walang hanggan na hindi magtatapos. Ano man ang naisin ni Aladdin, magagawa ito ni Hugo. Lahat ng iyon ay lubhang nakakaakit, ngunit walang pakialam si Aladdin sa alinman sa mga ito at pumili ng ibang bagay. Lumipat sa ibang lugar sa isang medieval na mundo kung saan ang pagkakahati-hati ng uri ay malupit na matigas, kung saan ang mga mayayaman ay namumuhay sa karangyan habang ang iba ay nagpapakahirap sa buong buhay nila nang hindi nalalasap ang kalayaan. Si Seloha ay isa sa mga taong iyon at baon sa utang sa isang lalaking nagngangalang Budol, nagtrabaho siya ng husto hanggang sa buto na walang nakikitang katapusan. Ang mas malala pa, habang nagkakarga ng kargamento sa isang kariton, nakita niya ang ilang batang nakaupo roon at nilalamon ang mga pakwan. Sa sobrang dami ng kinakain ng bata ay lumaki ang kanyang tiyan na parang lobo, at hindi pa rin siya tumigil. Walang iba ito kundi si Aladdin at sumugod si Seloha para pigilan siya. Saan nanggaling ang batang ito? Kumakain na parang walang katapusang hukay. Muntik na niyang sipain ang bata sa lalamunan ng ilang beses para ilabas ang kanyang pagkadismaya, ngunit dumating na si Budol sa labas. Gustong siyasatin ni Budol ang kargamento at pilit na sinubukan ni Seloha na itago ang kalahating kinain na mga pakwan sa loob, ngunit wala itong silbi. Si Aladdin, na walang kamalay-malay sa sitwasyon, ay nakita ang malaki at malapad na katawan ng kanyang dating amo at agad na sumisid upang hawakan ang mga ito, at walang pidgel na pinuri. Dahil dito, lubos na nabaliw si Budol, inihagis niya si Aladdin sa tabi at tinapakan si Seloha sa lupa sa labis na kahihiyan. Hindi na nakalaban si Seloha at tiniis na lamang ito, isinumpa ang kanyang masamang kapalaran. Nang gabing iyon, hindi umalis si Aladdin, sa halip ay sinundan niya si Seloha pauwi at nilamon ang buong supply ng pagkain ng lalaki. Isa siyang walang silbing tao at bamantong hininga si Seloha sa pagkayamot at bamulong na kailangan niya talagang sakupin ang isang piitan sa lalong madaling panahon, or masasawi siya sa gutom. Naningkit ang mga tainga ni Aladdin nang mabanggit ang mga piitan. Ang mga piitan ay matatayog na istruktura na misteryosong magpakita mula sa kung saan 14 na taon na ang nakalilipas. Sinasabi ng mga tao na puno ang mga ito ng mga bundok ng ginto, pilak, at kayamanan. Kung matagumpay mong masakop kahit isang piitan, agad kang magiging pinakamayamang tao sa mundo. Bukod pa riyan, may mga chismis na nagsasabing ang mga piitan ay naglalaman din ng mga mystical na artifact na may hindi kapani-pani walang mahiwagang kapangyarihan. Kung makukuha mo kahit isa, magbabago ang buong buhay mo magpakailanman. Nagningning ang mga mata ni Aladdin nang marinig ito, ngunit oras na ng pagtulog, at wala nang sinabi pa si Seloha bago tuluyang nawalan ng malay. Hindi na rin nagtanong pa si Aladdin at nakahiga na lamang. Kinabukasan, ayaw magising ni Aladdin, kaya walang nagawa si Seloha kundi ihagis siya palabas ng pinto na parang baseball. Aktwal na pang-aabuso sa bata ang nangyari at magkasamang naglakad ang dalawa sa mga kalye. Patuloy na nangangarap si Seloha na masakop ang isang piitan, makakuha ng isang bundok ng ginto, at pagkatapos ay makapag-imbita ng mga magagandang babae sa kanyang bahay para sa ilang dekalidad na oras. Bata pa si Aladdin, ngunit alpha simp din, lubos na nabighani sa isang babaeng sumasayaw sa kalye. Habang tuwang-tuwa, nabangga ni Aladdin ang isang babae na may dalang basket ng mga lemon sa kanyang ulo. Dahil sa banggaan, nalaglag ang ilang lemon sa lupa. Dahil sa kanyang kagandahan, pareho nilang gustong sumugod at tumulong, ngunit siya na mismo ang pumulot ng mga lemon at naglakad palayo. Doon lang napansin ni Aladdin ang mga cade ng mahigpit na nakakadena sa kanyang mga paa. Nakita rin ito ni Seloha,
at ipinaliwanag na siya ay isang alipin, isa sa mga taong namuhay sa hirap sa buong buhay nila, ang kanilang kapalaran ay nasa kamay ng iba, buhay ngayon at sawi bukas. Napansin ng dalaga na may nakakita sa kanyang mga kadena at nahihiyang sinubukang hilahin pababa ang kanyang palda para matakpan ang mga ito, dahilan para bumagsak ang buong basket ng mga lemon sa kanyang ulo. Lumapit si Aladdin sa kanya, tumugtog ng isang nota sa kanyang plauta, at naputol ang mga kadena. Ngayon ay malaya ka na binibini. Ngunit sa halip na magdiwang, lahat ng nasa paligid nila ay natigilan sa takot. Ang pagnanakaw ng alipin ay isang malaking pagkakasala. Bago pa makapagpaliwanag si Saloha, dumating si Budol. Hindi niya alam kung paano nilang dalawa nagawang sirain ang mga kadena, ngunit wala siyang pakialam. Kumilos siya upang dakpin ang mga ito at hinugot ng kanyang mga bodyguard ang kanilang mga espada. Sa sandaling iyon, muling tinugtog ni Aladdin ang kanyang plauta. Isang napakalaking kamay ang lumabas mula sa loob, umikot ng malapad, at hinampas ang mga gwardya ni Budol palayo, pagkatapos ay malakas na bumagsak sa mismong kinatatayuan ni Budol. Ang shockwave mula sa atake ay nagpakawala ng isang malakas na bug zone na nagpatambo sa lahat. Ang asul na kamay ay hindi agad na pumaslang kay Budol, kundi tinakot lamang siya hanggang sa siya ay mahimatay. Nakita ni Saloha ang mga sundalong papalapit sa malayo at hinawakan ang kamay ni Aladdin upang tumakas. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, napagtanto ni Saloha na si Aladdin ay isang sorcerer. Kaya, dinala niya ang lalaki sa isang lugar na pinapangarap ng bawat lalaki at tinawag ang dalawang dilag na may magagandang figure, at magagandang bilugang kurba para masiyahan si Aladdin ng buong puso. Pagkatapos ay sinimulan niya itong hikayatin na magkasamang galugarin ang isang piitan. Gusto pa rin ni Aladdin na pumunta roon, at sa sobrang tuwa, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Nakahinga ng maluwag si Saloha at humingi ng mas maraming babae para sa kanyang sarili. Sa kanyang pagkagulat, ang dumating ay isang malaki at maskuladong babae na may nakaumbok na biceps at isang magaspang at walang emosyong mukha na mukhang walang pinagkaiba sa isang lalaki. Pagkatapos ng kanyang masigasig na serbisyo, si Saloha ay natamba palabas ng establishmento, na parang umalis na ang kaluluwa sa kanyang katawan. Sakto doon, natuntun sila muli ni Budol. Upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon, nagpa siya ang dalawa na bumalik sa pagtatrabaho para sa chubby na lalaki. Tingnan mo na lang ang mukha ni Saloha, kawawa naman di ba? Sa pagkakataong ito, ang kanilang trabaho ay maghatid ng alak. Napakadelikado nito dahil isang halimaw na mahilig sa alak ang sumangkop sa daan na kailangan nilang tahakin. Bago umalis, nakita nila ang babaeng may pulang buhok kasama ang isang grupo ng iba pang mga alipin na nakakulong sa loob ng mga kulungang bakal. Ipinapadala sila sa mga minahan upang magtrabaho hanggang sa sila ay masawi. Galit na galit si Saloha ngunit hindi alam ang gagawin. Sa buong paglalakbay, patuloy na nagkukwento si Budol kung paano ang mga daga ay daga at ang mga alipin ay alipin. Ipinanganak na parang basura, masasawi na parang basura. Nagninit-nit si Saloha, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, ngunit sa huli, wala siyang ginawa at nakisabay pa sa mga salita ng walang silbing Budol na iyon. Binalaan siya ni Aladdin na huwag masyadong magsinungaling, kung hindi ay titigil siya sa paniniwala sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang yumanig sa lupa bago ito gumuho at nasira sa ilalim nila. Sinubukan ng caravan na pilitin ang mga kamelyo na gumalaw ng mas mabilis, ngunit hindi nila matakasan ang gumuguhong lupa. Hindi nakayanan ng mga gulong na kahoy ang mga pagyanig at nasira. Sumigaw si Budol sa lahat na bumaba at iligtas ang alak, iniwan ang mga nasa panganib na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa ilalim ng napakalaking crater ay isang napakalaking halaman na kumakain ng hayop na pumunta para sa alak. Ang mga galame nito ay bumangga sa lupa, nagpadala ng mga shockwave na umaalon palabas. Isang babae ang nawalan ng paninindigan at nahulog. Sinubukan siyang iligtas ng babaeng may pulang buhok, ngunit natamba rin. Sumugod si Saloha para saluhin ang mga ito at magtatagumpay sana kung hindi sumingit ang chubby na lalaki para protektahan ang kanyang mahahalagang barrels ng alak. Habang pinapanood ang mga ito na bumagsak, nakatayo roon si Saloha ng tahimik at gulat na nakatayo. Sumigaw si Budol mula sa gilid para iligtas ang alak, sinasabing ang mga aliping iyon ay hindi man lang nagkakahalaga ng kahit isang barrels.
Dahil hindi na niya kayang tiisin ang kalupitan ng malupit na lalaki, ginamit ni Saloha ang kanyang panloob na si Manny Pacman at sinugod si Budol sa mukha, pagkatapos ay tumalon sa hukay upang iligtas sila. Nagsasara na ang bulaklak upang tunawin ang kanyang biktima, at walang taong may lakas na buksan ito. Mula sa itaas, tinawag ni Aladdin si Hugo. Dahil sa higanti, nagawa ni Saloha na ihagis ang isang pitsyel ng alak sa loob, na nagpahina sa bulaklak ng sapat upang mahawakan niya ang kamay ng babaeng may pulang buhok. Ngunit hindi sapat ang isang pitsyel. Hinayla niya silang dalawa palabas gamit ang buong lakas, itinulak ang sarili papasok sa loob. Kahit naharapin ang kasawian, walang pagsisisi si Saloha. Hindi na niya kailangang magsinungaling pa or tumingin sa mukha ng malupit na lalaki na iyon kailanman. Nang makita ito mula sa itaas, tinanggal ni Aladdin ang kanyang turban sa ulo. Sa kanyang utos, tinipon nito ang natitirang mga bar aisles ng alak, lumipad sa langit, at inihulog ang lahat sa halamang kumakain ng tao. Lasing sa alak, niluwagan ng bulaklak ang pagkakahawak nito at pinakawalan si Saloha. Tuwang-tuwa si Saloha na buhay pa, ngunit si Budol ay sumisigaw sa galit dahil sa kanyang mga nawasak na gamit. Hindi naman mahalaga iyon, dahil walang kahirap-hirap silang dinala ni Hugo palayo sa pinangyarihan. Inabot sila ng isang buong araw bago nakarating sa piitan ng aman. Sa kabila ng palaging pangangarap na sakupin ang isang piitan at baguhin ang kanyang kapalaran, nakatayo sa harap ng bitag na ito ng kasawian na lumalamon ng buo sa mga tao, nag-alangan pa rin si Saloha. Humarap siya kay Aladdin at tinanong kung gusto niyang baguhin ang kanyang isip. Ito na ang huling pagkakataon ngunit mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Aladdin. Tila malabo at walang pokus ang kanyang buong katawan. At sa halip na sumagot, bumagsak siya at itinulak si Saloha papasok sa gate. Pagdaan sa harang, bumagsak sila sa isang mahaba at walang katapusang tunnel ng buhangin. Pagkatapos ay natagpuan nila ang kanilang sarili na nakatayo sa harap ng isang malawak at walang hanggan na espasyo na kasing walang hanggan ng sansinukob mismo. Sa harap ng kanilang mga mata ay isang celestial sphere na hinabi ng hindi mabilang na sinag ng liwanag. Diretso itong sumikat sa mukha ni Saloha, na lubos siyang nabulag. Nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang kuweba. Sa ibaba ay may tubig na may halong kakaibang itim na likido. Agad na tumugon si Saloha, sumugod sa tabi ni Aladdin, binuhat siya, at tumakbo patungo sa labasan. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumiklab ang apoy, humalo sa itim na likido at nagliyab ng matindi sa ibabaw ng tubig. Alam ni Saloha na ang itim na substansya na nakita niya ay mas madaling magliyab kaysa sa langis, kaya naman tumakbo siya para sa kanyang buhay. Isang iglap na bumagal, at ang kanyang sarili ay maaaring masunog. Matapos gumala ng ilang sandali, kinailangan nilang tumakbo muli ng mabilis ng isang malaking bato ang gamulong patungo sa kanila mula sa likuran. Dahil sa pakiramdam na hindi nila ito matakasin, tinawag ni Aladdin si Hugo para buhatin silang dalawa. Gamulong ang malaking bato sa isang tulay, dinurog ito bago huminto. Pagkatapos ay tumalon si Hugo sa kailaliman at bumalik sa plauta. Malapit nang magpasalamat si Saloha kay Aladdin sa pagliligtas sa kanyang buhay nang mapansin niyang pagod na pagod ang bata, naubusan na ng bawat lakas. Ang pagtawag kay Hugo ay hindi isang bagay na kayang gawin ni Aladdin ng biglaan. Sa bawat pagkakataon, nawawalan siya ng lakas at nag-iwan sa kanya na gutom na gutom. Ilang beses na niyang tinawag si Hugo, sino ba naman ang hindi nakakaalam kung ilang beses sa araw na iyon, kaya naman kumakain si Aladdin na parang gutom na multo tuwing may pagkakataon siya. Hinikayat siya ni Saloha na magtiis, sinasabing hanggat nabubuhay sila, makakahanap din sila ng pagkain kalaunan. Lumingon siya sandali para suriin ang kanilang paligid, at nang lumingon siya, wala na si Aladdin. Sa kanyang pwesto ay isang berdeng langgam, at si Aladdin ay nasa malapit na sumisigaw ng tulong dahil sinusubukan siyang kainin ng langgam. Hindi nag-atubili si Saloha at hinayla si Aladdin palabas ng kanyang mga panga. Napapaligiran sila ng isang kayig ng mga langgam at bumunot si Saloha ng isang maliit na punyal at hinarap sila ng harapan. Sa buong panahong ito, inakala ng lahat na isa lamang siyang walang silbing tagahabol ng babae. Ngunit nang sumugod ang mga langgam, umiwas si Saloha ng kasing bilis ng kidlat at gumanti ng may nakakasawi na katumpakan. Medyo malalaki ang mga langgam, ngunit hindi gaanong malalakas. At sa bawat matalas na hiwa, madali silang natamba.
Nang malapit na silang lipulin ni Saloha, biglang natunaw ang mga langgam at nagsama-sama bilang isang napakalaking halimaw na may 4 na paa. Ang mga uka sa katawan nito ay huminga ng malakas. Pagkatapos ay nagpakawala ang bibig nito ng isang malakas na apoy. Sinunggaban ni Saloha si Aladdin at umiwas. Nang maramdaman ang panganib, ginamit ni Aladdin ang kanyang huling lakas upang ipatawag si Hugo. Nasira ng suntok ni Hugo ang balikat ng nilalang, ngunit hindi man lang ito natinag ng muling gumaling ang sugat sa bilis na nakikita ng mga mata. Habang nagpupumiglas sa sakit, muling hinaypa ni Aladdin ang kanyang plauta. Nagpakita ang mga gininto ang paru-paro sa kanilang paligid, at isang lilang enerhiya na parang kumikislap na apoy ang sumulpat sa mga kamay ni Hugo. Nang bumuga ng apoy ang halimaw, nasalo ito ni Hugo gamit ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay pinagdikit ang 2 kamao at pinabagsak ang mga ito ng may matinding lakas. Ang pagsabog mula sa suntok ay hindi naiiba sa isang bomba. Nang mawala ang usok, ang natitira na lang ay isang napakalaking crater. Tuluyan nang nawala ng malay si Aladdin pagkatapos ng labanan. Dinala siya ni Saloha sa isang silungan, binigyan ng tubig, hinayaan siyang magpahinga, at sinubukang maghanap ng pagkain. Sa katahimikan ng piitan, umalangaw ang mga yabag. Tumangala si Saloha at natuklasan na ito ang Lord ng Nayon. Nagtataka siya kung bakit narito ang lalaki ng umalangaw ang kalabog ng metal. Tumingin siya sa unahan at nakita ang babaeng may pulang buhok na sinusundan ng lalaki. Hindi pinansin ng lalaki si Saloha at dumiretso kay Aladdin, tinawag itong Magi ng may matinding paggalang bago siya inilayo. Nang sinubukan ni Saloha na mamagitan, inutusan ng lalaki ang kanyang bodyguard na umatake. Ngunit dahil sa husay sa pakikipaglaban ni Saloha, mabilis niyang binaligtad ang sitwasyon at napigilan ang gwardya. Humanga sa kanyang mga kakayahan, pinaslang ng lalaki ang kanyang walang silbing alipin at sinabihan si Saloha na sumunod sa kanya. Kahit wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa isip ng lalaking iyon, wala nang ibang pagpipilian si Saloha. Nakarating sila sa isang lugar na puno ng mga haligi ng apoy na nagliliyab at biglang nawala, paulit-ulit na umuulit, na bumubuo ng isang harang na humaharang sa sinumang makaabante. Sa pasukan ay nakatayo ang isang tapyas na bato na may nakasulat na mga sinaunang karakter, isang wikang tanging ang mga may pinakamataas na antas ng edukasyon lamang ang makakaintindi. Halos hindi makapagsalita ang lalaki sa ilang salita, ngunit naunawaan ni Saloha ang bawat huling karakter at nabasa ang buong inscription ng walang kamali-mali. Dahil dito, nakaramdam ang lalaki ng labis na pagkababa kaya't tinusok niya si Saloha sa pagkadismaya. Kasunod ng mga tagubilin, si Saloha ang unang natamba at tumalon sa matatayog na haligi ng apoy. Sa kabilang panig ay isang ulo ng dragon na bato. Ang kailangan lang niyang gawin ay abutin ang loob at hilahin ang pingga, at titigil ang apoy, na nagpapahintulot sa iba pang 3 na madaling makadaan. Ngunit sa kalagitnaan, kung saan mismo nakatayo si Saloha, isang haligi ng apoy na mas malaki kaysa sa iba ang biglang sumabog. Nagliyab ito ng napakalakas kaya't sinunog nito ang kanyang katawan, na walang naiwan kundi isang maliit na piraso ng abo na lumilipad sa hangin. Nagising si Aladdin sa mismong sandaling iyon. Dinala siya ng lalaki sa isang tabi at ipinaliwanag ang sitwasyon, itinatago ang katotohanang nasawi si Saloha at sa halip ay sinisisi siya sa pagnanakaw ng plauta ni Aladdin. Ang babaeng may pulang buhok, na naramdamang mabubuting tao silang dalawa, ay nakaramdam ng kaunting pagkakasala at tumalikod. Pagkatapos magsalita, kinuha ng lalaki ang kanyang alipin at nagtungo sa ibang direksyon, iniwan si Aladdin sa pangangalaga ng babaeng may pulang buhok. Nang mapansin ang malamig at tensyonadong ekspresyon ni Mergina, sinubukan ni Aladdin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapatawa ito. Talagang malapit nang magalit si Mergina, ngunit pilit niya itong itinatago hanggang sa hindi na niya mapigilan. Hindi niya alam, tinawag ni Aladdin ang kanyang tinubuang bayan bilang madilim na kontinente. Hindi niya nagustuhan ang pangalang iyon kahit kaunti at ito ay isang pangungutya sa lugar kung saan siya ipinanganak. Naalala ni Mergina ang kanyang tinubuang bayan bilang isang lugar ng kagandahan, na may malinaw na asul na kalangitan at mapangarapan na mga ulap na dumadaan. Kapag sumasapit ang gabi, ang mga bituin ay nagpapakita na parang mga kumikislap na kandila na nagliliwanag sa buong kalangitan. Nang marinig ito, talagang gusto ni Aladdin na bumisita. Hiniling niya kay Mergina na dalhin siya roon balang araw ngunit imposible iyon para sa isang alipin.
Maaaring pumutol si Aladdin ng mga pisikal na kadena nito anumang oras, ngunit may mga di nakikitang kadena na hindi niya maaaring putulan. Tanging si Mergina mismo ang makakapag-alis ng mga iyon. Sa puntong ito, ipinahayag ni Mergina na nasawi na si Seloha. Natigilan si Aladdin, inihahanda ang sarili sa sakit ng puso, nang biglang sumulpat ang ulo ni Seloha mula sa itaas. Gustong-gusto ni Aladdin na magsabi ng masama, ngunit nagpigil siya dahil sa takot na maban. Tumalon pababa si Seloha upang salubungin sila nang tumakbo pabalik ang lalaki mula sa pagmamanman sa unahan. Hinabol ng isang halimaw, nagulat siya nang makitang buhay si Seloha. Kalahati pa lamang ang nabasang mga tagubilin sa tableta at itinago ni Seloha ang kalahati sa kanyang sarili. Dahil doon, natagpuan niya ang landas upang masakop ang piitan at bumalik para kay Aladdin. Sumigaw si Aladdin kay Mergina na hintayin ng araw na puputulan niya ang sarili niyang mga tanikala at babalik sa kanyang tinubuang bayan, pagkatapos ay tumakbo palayo. Nakatayo roon si Mergina pagkalipas ng ilang araw, naliligaw sa isang pangitain ng kalayaan, hanggang sa ang sigaw ng lalaki ay pumutol sa kanyang likod. Ginamit niya ang kanyang pambihirang mga binti upang tumalon mula sa mga pader, sinusubukang hulihin silang dalawa, ngunit huli na ang lahat. Nakarating sina Seloha at Aladdin sa tuktok at itinulak ang pinto ng katotohanan, sabik sa anumang naghihintay sa kabilang panig. Ngunit laking gulat nila nang bumukas ang pinto at nagsimulang matuno ang silid. Napakawalang laman nito kaya't nakita nila ang pagkawala ng lungsod na umaabot sa kabila. Ngunit mabilis na napagtanto ni Aladdin na nasa loob pa rin sila ng piitan. Sa itaas nila ay isang transparent na simboryo. Sa di kalayuan ay nakatayo ang mga estatwa ng dragon na nagbubuga ng apoy, ang mismong nakakasawi na mga haligi ng apoy na kanilang tinawid kanina. Nakulong pa rin ang lalaki doon, nag-aalab sa galit dahil wala sa kanyang mga alipin ang kayang labanan ang halimaw. Kahit sa ganoong kakilakilabot na sitwasyon, ang piraso ng basurang iyon ay patuloy pa ring humahampas at sumipa kay Mergina upang ilabas ang kanyang pagkadismaya. Hindi masyadong binigyang pansin ni na Aladdin at Seloha at naglakbay sila sa himpapawid sa isang lumilipad na carpet. Ayon sa sinabi sa kanila ni Hugo, sa ibaba ay isang sementeryo, or mas tiyak, isang sawi na lungsod kung saan walang nakatira. Pagkatapos lumipad ng ilang sandali, tunay na narating nila ang huling destinasyon ng piitan. Ang patunay ay ang mga bundok ng ginto, pilak, kayamanan, at mga dekalidad na baluti na may napakalaking halaga na nakasalansan sa itaas. Bago pa sila makapagdiwang, ang napakalaking katawan ng alipin ng lalaki ay bumagsak mula sa itaas na may isang malakas na kalabog. Puno ng paso at mga sugat sa hiwa ang kanyang katawan at hindi na kailangang hulaan kung sino ang gumawa noon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Seloha, bago pa man niya mabigyan ng babala ang sinuman, ang babaeng may kulay rosas na buhok ay sumugod na parang bola ng kanyon at sinipa si Aladdin sa kabilang panig ng silid, at malakas na tumama sa dingding. Ang pagtama ay nag-iwan ng malalim na sugat, na nagpapakita kung gaano katindi ang naging epekto ng sipa na iyon. Dumating din ang lalaki at ipinadala niya si Mergina upang bantayan si Aladdin habang siya ay nananatili upang harapin si Seloha. Matapos tiisin ang mga kakilakilabot ng piitan, naramdaman ng lalaki na karapat-dapat masawi si Seloha. Bakit kailangang magdusa ang isang taong may marangal na katayuan sa isang kakilakilabot na paglalakbay habang ang karaniwang tao na ito ay hindi? Natigilan si Seloha ng ilang sandali. Isang kalokohan, isa itong piitan, isang lugar kung saan ang buhay at kasawian ay nagkukubli sa bawat sulok ng walang pagkakaiba sa pagitan ng maharlika at karaniwang tao. Kung hindi mo ito kayang tiisin, umuwi ka na sa nanay mo munting prinsipe. Ang insultong iyon ay nagpabaliw sa lalaki, sumugod upang umatake. Ngunit hindi man lang natakot si Seloha at hinugot ang kanyang espada upang lumaban. Ang lalaki ay lubos na tiwala sa kanyang kasanayan sa pag-espada. Siya ay sinanay ng isang master, paano siya matatalo sa isang ordinaryong tao? Ang kanyang pagmamayabang ay mas malakas pa sa isang tagapagbalita ng bayan. Ngunit sa aktwal na labanan, hindi niya kayang betikyusin si Seloha. Sa paningin ni Seloha, ang husay sa pag-espada na ipinagmamalaki ng lalaki ay walang iba kundi isang pasang kumakagat sa hangin, puno ng mga butas at madaling samantalahin. Sa isang iglap, ganap na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Seloha ang lalaki at maaari na sanang tapusin ang kanyang buhay anumang oras.
Ngunit pagkatapos ay tinawag ng lalaki si Mergina. Naisip ni Seloha na walang paraan upang mapalapit niya ang distansyang iyon sa oras. Ngunit dumating si Mergina sa hindi kapani-paniwalang bilis. Bahagya lamang nakaiwas si Seloha sa oras at umatras upang mapanatili ang kanyang posisyon. Hindi niya maintindihan kung paano kayang tanggapin ng isang mandirigmang ito ang pagiging alipin. Isa itong piitan, kung iiwan niya ang lalaki dito hindi siya haharap sa anumang parusa. Nakinig si Mergina at naglakad pasulong na parang naantig sa kanyang mga salita, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Seloha at inihagis ito sa pader. Ang malakas na impact ay tuluyang sumira sa kanyang kakayahang lumaban, na iniwan siyang walang magawa sa lupa. Natuwa ang lalaki ngayon na ang mga bagay ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol, pagkatapos ay inutusan si Mergina na tapusin si Seloha. Nag-atubili siya sandali, dahil ito ang unang pagkakataon na tatapos siya ng buhay. Kinuha niya ang espada at dahan-daang lumapit sa kanyang target, itinaas ang talam, sandaling umusog, at ibinaba pa rin ito. Sa sandaling iyon, isang kislap ng liwanag ang sumabog, at ang espada na buo at perpekto ay naduraj. Si Aladdin ay naghagis ng isang spell mula sa malayo. Walang salita, hiniling niya sa lalaki na ibalik ang kanyang plauta. Natural lamang, tumanggi ang lalaki dahil si Aladdin ay palaging kumakampi kay Seloha. Kaya, walang ibang pagpipilian si Aladdin kundi ang bawiin ito ng sapilitan. Nang makita ang silid na puno ng mga mahiwagang espirito, mga gininto ang ilaw na umiikot sa paligid ni Aladdin na parang bagyo, mas lalong natuwa ang lalaki. 10 taon na ang nakalilipas, nang unang magpakita ang mga piitan, nakatanggap siya ng isang propesya tungkol sa mga magi, ang mga gag-abay sa mga hari. Kung pipiliin ng isang magi, siya ang magiging anak ng tadhana sa lahat ng sangkatauhan. Kaya naman determinado ang lalaki na pilitin si Aladdin na piliin siya sa anumang paraan na kinakailangan. Kung mabaygo ang panghihikayat, gagamit siya ng puwersa. Kumilos si Mergina upang atakihin si Aladdin, ngunit nakapaglagay na siya ng isang gravity field na sapat ang bigat upang pigilan siya. Ngunit, hindi pa ito sapat. Kaya pa rin ni Mergina na makalusot, kaya inihampas niya ang kanyang tungkod patungo sa kanya. Nang maayos na ang lahat, si Mergina ay nakasandal sa isang sulok ng silid. Dahil nasaksihan ito, walang nagawa ang lalaki kundi ang masunurang ibigay ang plauta. Ngunit kumapit pa rin siya sa pag-asang pipiliin siya ni Aladdin bilang hari. Wala nang pagkakataon at sa paningin ni Aladdin, lahat ng ginawa ng lalaki ay kasuklam-suklam sa halip na kahanga-hanga. Ang kanyang nasasakupan ay isang paraiso para sa mga maharlika, ngunit isang buhay na impyerno para sa mga mababang uri. Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat. Bumalik si Aladdin kay Seloha at inanyayahan siyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ang mga mahiwagang bilog sa lupa at isang napakalaking haligi ng apoy ang sumabog sa gitna ng silid. Nang hamupa ang lahat, isang napakalaking nilalang ang nagpakita. Ito ay isang matandang lalaki na may asul na balat at mahabang puting balbas. Lumingon siya sa paligid at tinanong kung sino sa kanila ang hari. Parehong hindi pinansin sina Mergina at ang lalaki. Nang mapunta ang kanyang tingin kay Aladdin ay saka lamang siya humakbang upang magbigay galang sa magi. Agad na lumabas si Hugo mula sa plauta, na may itinuturo at sinasabi. Tumango ang matanda bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay tumingin kay Aladdin at muling binati ito. Si Aladdin ay medyo mausisa kung ano talaga ang isang magi. Ang mga magi ay mga sorcerer na pinili ng mga Diyos upang hanapin, sanayin, at gabayan ng isang ordinaryong tao upang maging isang matalino at pambihirang hari. Hindi kayang suportahan ng mga tao ang kanilang sarili ng mag-isa. Kailangan nila ng isang hari na mamumuno sa kanila. Ang kasalukuyang mga piitan ay nagsisilbi ring isang uri ng pagsubok. Sumigaw si Seloha mula sa gilid, nagtatanong kung maaari niyang kunin ang lahat ng kayamanan ngayong nasakop na nila ang piitan. Sumagot si Aman na syempre kaya niya, at agad na tinipon ni Seloha ang bawat piraso ng ginto at pilak sa silid. Ang bulwagang ito ang maghahanda sa kanya habang buhay, panahon na para tumawid sa mga rehas at magpaulan. Sa sandaling iyon, isang napakalaking bilog ng mahika ang nagpakita sa itaas. Isa pang sorcerer ang sinusubukang isara ang labasan. Tinawag ni Aman ang lahat at ginamit ang kanyang mahika upang akayin silang lahat palabas. Hindi alam ni Mergina ang gagawin at patuloy na nag-aalangan.
Ang malaking alipin mula kanina, na buhay pa, ay paika-ika at sinabihan siyang umalis, ngunit iwanan ang lalaki. Sinunod niya ang mga utos ng lalaki at nakasakit ng napakaraming tao. Kaya, hindi rin nararapat na umalis ang lalaki sa lugar na ito. Ang makita kang bumalik sa iyong tinubo ang bayan ang aking huling hiling. Pagkatapos sabihin iyon, pinutol niya ang mga kadena ni Margina at tumalikod. Nang matapos ni Aman ang teleportation spell, pumasok siya sa kaluban ng espada ni Seloha. Palabas ng piitan, hindi pa rin makapaniwala si Seloha na nasakop na niya ito. Hindi niya inakala na magagawa ito ng isang duwag na tulad niya. Hindi ganoon ang pananaw ni Aladdin, ang isang taong hindi nagagalit kapag ang kanyang mga pangarap ay niyuyurakan at kinukot siya, ngunit itinatapon ang lahat kapag ang buhay ng iba ay nasa panganib ay hindi kailanman magiging mahina. Naniniwala si Aladdin na si Seloha ay magiging isang dakilang hari at magtatayo ng isang lupain kung saan gugustuhin ng lahat na manirahan. Dito nagtapos ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Nang bumalik si Seloha sa lungsod, naupo siya sa bakanteng lote kung saan nawala ang piitan matapos masakop, habang si Mergina ay nakatayo sa labas ng mga pader ng lungsod bilang buhay na patunay na siya ay tunay ng malaya. Nang makuha ni Seloha ang kanyang kayamanan na ginto at pilak, sa halip na habulin ng mga kababaihan gaya ng inaasahan ng lahat, nagdesisyon siyang gamitin ang bawat barya upang palayain ang mga alipin. Ito ay tunay na isang marangal na gawain, at lahat ay nagpapasalamat sa kanya. Maging si Mergina ay naramdaman din ito. Sa halip na bumalik sa kanyang tinubo ang bayan, bumalik siya upang magtanong kung kailangan ni Seloha ang kanyang tulong sa anumang bagay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, ngunit ipagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay ng paggalugad at kalaunan ay hahanapin si Aladdin, na nawawala. Kung tungkol kay Aladdin, siya ay inilipat sa isang lugar kahit na hindi niya kilala. Mabuti na lang at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malinis na tolda kasama ang isang mabait na matandang babae na nag-aalaga sa kanya. Siya ay isang inapo ng isa sa pinakamakapangyarihang nomad-ikong tribo sa kasaysayan at kasalukuyang nagsisilbing kanilang pinuno. Ang kanyang pangalan ay Chajin at tinawag niya si Aladdin na anak ng rock, ang mga gininto ang nilalang na parang paro-paro. Sila ay mga maamo at mabait na nilalang, at ang katotohanang napapaligiran nila si Aladdin ay nagpakita na siya ay isang tunay na mabuting tao, na nagbigay kay Chajin ng isang napakagandang impresyon. Namangha si Aladdin na may ibang tao maliban sa kanya na nakakakita sa mga nilalang na ito. Ang rock ang tahanan ng mga kaluluwa at kapag ang sinumang nabubuhay na nilalang ay nasasawi, ang kaluluwa nito ay gumagala sa mundo, at sa halip na magpaanod ng walang masisilungan, bumabalik sila sa rock at nagiging maamo na nilalang. Habang pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa rock, may dumating sa labas upang ibalita na bumalik na ang mga scout. Ganito ang sitwasyon, ang imperyong kudeta ay nasa yugto ng agresibong pagpapalawak ng teritoryo. Maraming tribo na lumaban sa kanila ang natalo, ang kanilang mga lupain ay nasamsam, at ang kanilang mga kaugalian ay nabura. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tribong Cougar ay tumangging sumuko. Sa loob ng maraming siglo, lumaban sila at pinigilan ang pagsulong ng imperyo. Sa pagkakataong ito, gagawin din ito ng buong tribo upang protektahan ang lupain ng kanilang mga ninuno. Ang sumunod ay ang mga araw na ginugol ni Aladdin sa paninirahan at pakikipag-ugnayan sa tribong Cougar. Si Chajin ay palaging nasa tabi niya, ipinapaliwanag ang paraan ng pamumuhay ng tribo. Karaniwan, sa gabi, sila ay kumakain, umiinom, at kumakanta ng sama-sama. Itinuturing ng bawat miyembro ng tribo ang iba bilang pamilya. Iyon ang susi sa kaligtasan ng tribong Cougar sa mga henerasyon ng hindi inaasahang pagbangon at pagkalugi. Kinabukasan, ang mga binata ng tribo ay nagsimulang magdala ng mga espada sa kanilang mga likod. Ito ay isang malinaw na senyales na papalapit na ang digmaan. Ang mga kababaihan ay nag-aalala at nagdasal na huwag itong dumating. Kung hindi, ang mapayapa at masayang buhay na ito ay maaaring hindi na bumalik. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Aladdin na magpasikat sa pamamagitan ng pagsakay sa kabayo, ngunit siya ay natamba at napalipad pasulong. Ang tanging nagawa niya ay sumigaw ng walang magawa. Nakita ito ni Diego at tumakbo palapit upang tumulong, ngunit isang babae na may elegante at magandang kasuotan ang unang nakarating doon at nakuha si Aladdin. Nang makita nila ang kanyang mukha, napagtanto ng lahat sa tribo na siya ay isang estranghero.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Rina, isang prinsesa ng imperyong Ko, na narito upang makipagnegosasyon para sa kanilang pagsuko. Matagal nang kinikimkim ng imperyo ang ambisyon na pag-isahin ang buong mundo, at nagpasya silang magsimula sa malawak na bukas na damuhan. Ipinakita ni Rina ang kanyang sarili bilang isang taong may mabuting kalooban na hindi naghahangad ng labanan. Ngunit imposibleng sumuko ang cougar. Habang tumitindi ang tensyon, isang babae mula sa tribo ang naglabas ng gatas para ialok sa prinsesa. Itinulak ng mayabang na bodyguard sa tabi ni Rina ang babae sa lupa, tinawag itong maruming inumin, hindi angkop inumin. Dapat kayong magpasalamat na naparito kami para hilahin kayong lahat palabas ng dumi ng kabayo na inyong inilululan araw-araw. Hindi napigilan ni Diego ang kanyang galit at hinugot ang kanyang espada, diretsyong inatake ang lalaki. Mabuti na lang at may pumihil sa kanya. Kung ang atake na iyon ang pumaslang sa bodyguard, ito ay magiging isang deklarasyon ng digmaan. Dahil naramdaman niyang lumalala ang sitwasyon, inutusan ni Rina ang kanyang grupo na umatras. Nang gabing iyon, hinanap ni Aladdin ang prinsesa upang makausap. Hindi niya itinago ang kanyang natatanging katangian at direktang tinanong si Rina kung ano ang balak nitong gawin at kung plano ba nitong magsimula ng digmaan. Agad na sumagot ang prinsesa ng hindi. Ang pagkakaisa sa pamamagitan ng kapayapaan ay palaging mas kumpleto kaysa sa pamamagitan ng digmaan at kalupitan. Kaya naman hahanap siya ng lahat ng posibleng paraan upang makipagkompromiso sa cougar sa halip na makipaglaban. May magandang balita si Aladdin at nais niyang bumalik upang pag-usapan ito kay Chajin. Ngunit ng gabing iyon, dumating ang problema sa kanilang nayon. Dinukot ng mga talunan na iyon ang lahat ng mga babae at dinala sila palayo. Ang tribong cougar ay kilala sa kanilang kahusayan sa labanan, at ang kanilang mga anak ay lubos na pinahahalagahan. Natanggap ng grupo ni Diego ang balita at hinabol sila na parang hangin. Mula sa mga kariton na hinihila ng kabayo, nagpaputok ng mga palaso ang mga sundalong imperial sa mga humahabol. Ang grupo ay nahati sa dalawang panig upang lumapit sa mga kariton, nagpapaputok ng mga palaso habang pinapanatili ang distansya na halos wala laban sa mga step warrior. Nang makita ang asong imperial na iyon, gusto siyang tapusin agad ni Diego, ngunit naalala niya ang mga salita ni Chajin. Kung kahit isa sa kanila ang masawi, magkakaroon ng digmaan. Kaya, pinigilan niya ang kanyang kamay. Kakabalik lang ni Aladdin at tunay na nag-aalala para sa kaligtasan ng lahat. Hindi si Chajin, dahil lubos ang kanyang tiwala sa mga mandirigma ng kanyang tribo. Sa halip, mas interesado siya sa pagkakakilanlan ni Aladdin. Ang mapalibutan ng rock ay isang bagay, ngunit ang maging master din ng isang higanti at para siyang magi ng alamat. Sa cougar, ang isang magi ay isang kabataang madalas na nagpapakita sa mga humihinang tribo at nagpapahayag ng isang hamon na sakupin ang mga tore. Ang makakasakop sa tore ay ang hari ng sangkatauhan. Sundan ang taong iyon at mabubuhay ka at uunlad. Sa paningin ni Chajin, si Aladdin ay hindi naiiba sa mga magi ng alamat. Ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan dahil, para sa kanya, ito ay isang maliit na batang lalaki lamang na kanyang napulot mula sa kanal. Sa sandaling iyon, ang grupo ni Diego ay bumalik na matagumpay. Nagsindi sila ng apoy at muling nagtipon. Inihayag ni Chajin ang kanyang desisyon na sumuko sa imperyo, hindi dahil sa takot or kahinaan sa harap ng kanilang kapangyarihan. Bawat miyembro ng tribong cougar ay may responsibilidad at tungkuling protektahan ang mapayapang buhay na ito. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang panunood sa mga batang lamaking ligtas at maayos. Tila doon na matatapos ang lahat ngunit nang mag-isa na siya, isang palaso ang tumama sa kadiliman at tumapos sa buhay ni Chajin. Di nagtagal, natuklasan ng iba na si Chajin ay inatake. Humihinga pa siya, kaya mabilis siyang dinala ni Aladdin pabalik para sa paggamot. Kinabukasan, nagkagulo ang buong tribong cougar. Sa galit na napaslang ang kanilang pinuno, ito ay isang tahasang insulto at pang-aasar mula sa imperyo. Wala nang natitirang dahilan para magpigil. Gusto nilang kunin ang kanilang mga espada at hiwain ang mga talunan na iyon. Sinubukan ni Diego na magsalita, ipinapaalala sa kanila na si Chajin ay palaging tutol sa digmaan at nagtataguyod ng isang buhay na mapayapa. Ngunit ang apoy ng puot ay bumulag sa katwiran. Kinuha nila ang kanilang mga armas at tumungo sa mga damuhan na parang hangin patungo sa kampo ng imperyo. Sa panig ng imperyo,
Nakatanggap din sila ng balita na isa sa kanilang mga sundalo ang inatake habang nagpapatrolya, na may palaso na may marka ng tribong cougar na matatagpuan sa kanyang katawan. Ginamit ito ng taksil na katulong upang guluhin ang mga bagay-bagay, na nagtutulak upang pakilyusin ang hukbo at durugan ng mga cougar, ngunit hindi naniwala ang prinsesa sa ipinakikita. Ang tribong cougar ay nagpakita ng higit pa sa sapat na kabutihang loob at pagnanais para sa kapayapaan. Gusto niyang pumunta roon mismo at kumpirmahin ang sitwasyon. Iyon mismo ang hinihintay ng katulong, prinsesa man or hindi, hawak lamang niya ang kanyang kasalukuyang posisyon salamat sa awa ng emperador. Ang trabaho nito rito ay pangasiwaan siya. Kung ipipilit ng prinsesa na pumunta, kahit papaano ay kailangan niyang ipasa ang pamumuno sa hukbo. Pumayag si Rina at umalis kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang lingkod. Bagamat may kinikilingan siyang ilang pagdududa, ang pagbisita ni Aladdin noong nakaraang gabi ay nagbigay sa kanya ng matibay na tiwala sa tribong cougar. Pagpasok pa lang niya sa lambak, isang palaso ang tumama sa lupa sa harap niya, na hamarang sa kanyang dinaraanan. Isang grupo ng mga mandirigma ang naghihintay na. Hindi nagpakita ng galit or takot si Rina. Bumaba siya sa kanyang kabayo at malinaw na ipinahayag ang kanyang pagnanais na makipagnegosasyon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga mandirigma. Inakusahan nila siya ng pagkukunwaring mapanlinlang, nakikipag-usap ng harapan habang nagbabalak ng pag-atake sa kanilang likuran. Hindi nag-atubili ang nasa unahan at ibinaba ang kanyang espada. Ang tama ay nag-iwan ng mababaw na hiwa sa mukha ni Rina. Gayunpaman, hindi siya nataranta at umiwas lamang, na parang ipinapakita ang kanyang katapatan. Gayunpaman, nanatiling hindi kumbinsido ang mga mandirigma. Mabuti na lang at tiniis ni Chajin ang sakit at lumapit, sumigaw sa kanila na tumigil. Napakarami niyong walang isip at idineklara ni Chajin ang pagsuko ng tribong cougar sa imperyo. Napansin din ni Rina ang sugat sa katawan ng matandang babae at naunawaan na ang alitan sa pagitan ng magkabilang panig ay pinaplano ng isang taong humihila mula sa mga anino. Nagpahayag siya ng pag-aalala para sa buhay ni Chajin ngunit walang pakialam ang matandang babae. Kung ang kanyang iisang buhay ay makapagliligtas sa lahat ng nasa likuran niya, sulit na sulit ito. Sumigaw siya sa kanyang mga tao na ibaba ang kanilang mga sandata at ipakita ang kanilang pagsuko. Agad na nangako si Rina na sisiguraduhin ang kapayapaan at kaligtasan para sa lahat ng nasa tribong cougar. Pagbalik sa kampo, nagtipon ang lahat sa tabi ng kama ni Chajin. Matapos ayusin ang pinakamalaking problema ng tribo, huminga siya ng malalim. Nakita siya ni Aladdin na nakaupo roon. Labis siyang nalungkot, ngunit dahil kakaunti lang ang oras na magkasama sila, hindi siya umiyak. Pagkatapos lamang ng kasawian ay saka lamang tunay na naunawaan ni Chajin ang pagkakakilanlan ni Aladdin bilang isang magi. Malumanay niya itong kinausap. Hindi ka nag-iisa, maaaring mukhang nag-iisa ka, ngunit libo-libong kaluluwa ang nasa tabi mo, handang magbigay ng lakas tuwing kailangan mo ito. Mula ngayon, magiging pareho ako, magiging bahagi ng iyong kapangyarihan. Kaya, kinailangan ni Aladdin na magpaalam sa isang lola na naging malapit sa kanya, kahit na hindi pa sila matagal na magkakilala. Pabalik sa kampo, alam na alam ni Rina na sa pagkakataong ito ay maraming problema ang kailangan niyang harapin, lalo na ang supervisor na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, dumating siya at ang kanyang mga sundalo. Nang makitang ligtas itong bumalik, halatang nagulat siya. Ayon sa kanyang plano, dapat sana ay pinaslang na ng mga galit na mandirigmang cougar ang prinsesa ng imperyo. Kung gayon ay gagamitin niya ang pagkukunwaring paghihiganti sa kanya upang tapusin ang mga barbaro at lipulin ang cougar. Bagamat hindi naging maayos ang kanyang plano, hindi siya nag-alala kahit kaunti. Ang pagpaslang sa kanya ngayon at pagsisi sa mga tao ni Chajin ay magkakaroon ng parehong resulta. Sa kanyang utos, nagpaputok ang mga sundalo ng sunod-sunod na palaso. Ang mga palaso ay sumipol sa hangin, sumusugod patungo kay Rina. Nang tila ba siya ay papaputukan, biglang tumigil ang mga palaso sa ere at bumagsak sa lupa. Bukod sa pagiging isang prinsesa, isa rin siyang mananakop sa piitan. Natural lamang ang pagkakaroon ng pambihirang kapangyarihan. Ang kanyang tagapaglingkod ay gumagamit din ng kapangyarihan ng hangin. Isang hiwa lamang ay sapat na upang hiwain ang isang buong pangkat ng mga sumusugod na sundalo. Sa likuran nila,
Pumasok si Rina sa kanyang anyo ng labanan at nagsimulang tumawag ng mga hangin na hindi naiiba sa mga buhawi, na nagpalipad sa mga sundalo. Bagamat natangay na niya ang marami sa kanila, ang mahiwagang enerhiyang nakaimbak sa kanyang banal na sisidlan ay halos maubos na. Nagpakawala si Rina ng isang malakas na atake upang linisin ang larangan, pagkatapos ay kumilos upang hulihin ang traidor, ngunit sa gulat ay napagtanto niya na may mas malaking hukbo pa sa likuran niya. Matapos makipaglaban gamit ang lahat ng mayroon sila, natalo si Rina at ang kanyang mga mandirigma. Nakatayo siya sa loob ng bilog ng mga sundalo, nagpupumiglas ng may paghahaman, na naghahangad ng isang huling laban sa supervisor. Ang isang taong tulad niya ay hindi kailanman lalaban ng patas. Nagpanggap siyang tumatanggap ng tunggalian, pagkatapos ay pinaputukan siya sa kanyang mga sundalo sa likod, na nagpaluhod kay Rina. Sa puntong ito, nawalan na siya ng lahat ng pag-asa at naghahanda ng masawi ng isang malakas na pagbagsak ang sumabog sa tabi niya. Nang mawala ang alikabok, naroon sina Yugo at Aladdin. Sinampal ni Yugo ang supervisor, na nagpabagsak sa kanya sa lupa na parang isang basang manika. Tungkol naman sa lugar kung saan nangyari ang pagsabog, wala ni isang kaluluwa ang natira. Tunay na namangha si Rina sa batang lalaki sa harap niya at nagtanong kung sino ito. Sa pagkakataong ito, idineklara ni Aladdin ang kanyang sarili bilang isang magi. Hinawakan niya ang banal na sisidlan ni Rina, at mula sa loob nito ay nagpakita ang isa pang higanti. Nagpakita din si Yugo, na nakakumpas at nakaturo gaya ng dati. Walang sinabi ang higanti ni Rina tungkol sa pagkakakilanlan ni Aladdin at sa halip ay nagbigay ng mas detalyadong pagpapakilala kay Rina, isa sa mga kandidatong sumangkop sa isang piitan at nagkamit ng karapatang maging hari. Maikli lamang ang pag-uusap, ngunit sa pamamagitan nito, nalaman ni Aladdin na may iba pang magi bukod sa kanya. Matapos maayos ang lahat, bumalik siya upang magpaalam sa tribong Cougar. Bilang patunay ng kanilang pagkakaibigan at isang tanda na palagi siyang malugod na tinatanggap, binigyan nila siya ng tungkod ni Chajin. Kaya, dala ang init ng tribo, sinimulan ni Aladdin ang kanyang paglalakbay sa pagtuklas sa sarili. Bumalik kay Mergina, namumuhay siya ng maayos kasama ang dalawang babaeng mangangalakal. Wala silang pakialam kung sino siya, saan siya nanggaling, or kung ano ang hitsura ng kanyang nakaraan. Hanggat isa ng mabuting tao si Mergina at handang magtrabaho, masaya silang tinanggap siya. Dahil sa kanila, mayroon siyang disenteng trabaho at lugar na makakainan at matutulugan kapag sumasapit ang gabi. Talagang hindi alam ni Mergina kung paano ipahayag ng tama ang kanyang pasasalamat. Sinabihan siya ni Layla na huwag mag-alala tungkol dito. Kung mayroon mang nakakaalam tungkol sa pagtanggap ng tulong, iyon ay si Layla mismo, na umasa sa kabaitan ng iba upang mabuhay hanggang sa araw na ito. Kaya, magtulungan tayo at magbenta hanggat maaari. Matapos tapusin ang kanilang mga benta para sa araw na iyon, napansin ng grupo ni Layla ang ilang mga mangangalakal na tila iniiwan ang mission patungo sa ibang mga lugar, na parang tumatakas para sa kanilang buhay. Nang magtanong sila, nalaman nila na isang grupo ng mga bandido ang nagsasamantala sa kawalang katatagan sa balad, nananalakay at nagnanakaw kahit saan. Wala silang pinatawad, bata man or matanda. Sino mang may anumang bagay na sulit ay patas na. Nabalisa si Layla at naisip ang kinabukasan ng grupo nang makasalubong niya ang isang lalaki. Muntik na niya itong isumpa dahil sa hindi pagtingin sa kanyang pupuntahan nang marinig niya ang kalansing ng mga kid ng bakal sa likuran niya. Hinihila niya ang isang hanay ng mga alipin pasulong. Nandidiri ang tatlong babae sa paningin, lalo na si Mergina, na naisip pa nga ang paggapos sa mga binti ng isang tao at pagbebenta ng 100 katao kapalit ng barya. Bagamat hindi na siya alipin, ang mga peklat na iniwan ng mga taon ng kid ng bakal ay malinaw pa ring nakikita sa kanyang mga binti. Nais ni Mergina na mawala ang mga ito sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, ang pangyayari ay gumugulo sa kanyang mga panaginip. Naalala niya ang malupit na lalaki at ang mga taon ng paglaki sa ilalim ng kanyang pagdurusa. Ito ang tunay na dahilan kung bakit, kahit na may pumutol sa kanyang mga kadena, nahihirapan pa rin si Mergina na hanapin ang kagustuhang yakapin ang kalayaan. Kinabukasan, pumunta si Mergina sa karaban ng mga mangangalakal na regular na naglalakbay sa iba't ibang rehiyon upang manggalakal ng mga kalakal. Ayon sa kanilang planong ruta, diretso sana sila sa Baldad.
Ngunit dahil isang grupo ng mga bandido ang sumakop sa isang kritikal na posisyon sa kalsada, napilitan silang ihinto ang paglalakbay dahil sa matinding panganib. Ilang araw bago nito, nakipagsagupaan ang karaban ng isang kaibigan sa mga mandarambong na iyon, at ang resulta ay ninakaw ang bawat piraso ng mga kalakal at maraming buhay ang nawala ng walang kabuluhan. Gayunpaman, determinado si Mergina na tahakin ang daang iyon dahil ang makarating sa baldad ang tanging paraan upang makabalik siya sa kanyang tinubuang bayan. Tinanong niya ang pinuno ng caravan kung maaari ba silang magpatuloy kung wala na roon ang mga bandido. Matapos matanggap ang kanyang kumpirmasyon, umalis si Mergina ng gabing iyon, mabilis na patungo sa tagwan ng mga bandido. Gamit ang kanyang mahimalang makapangyarihang mga binti, kahit ang isang kuta na nakapatong sa tuktok ng isang mataas na bundok ay hindi naging hadlang. Tumayo siya sa harap nila at buong tapang na ipinahayag na dapat silang mag-impake at maliga, or palalayasin niya sila isa-isa. Humagalpak ng tawa ang mga bandido at sinabi sa babae, niresetahan ka ng doktor ng kalahating tableta bawat dosis, hindi ang buong dosis. Isang maton na 4 na beses ang laki niya ang lumapit kay Mergina, tinitigan siya ng may nakakasuklam na tingin. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit ano, sinuntok niya ito ng napakalakas kaya't nawalan siya ng malay agad. Agad na tumigil sa pagtawa ang iba at hinugot ang kanilang mga espada, sumugod sa kanya. Nakatayo si Mergina sa gitna ng kanilang paligid na parang isang dance floor. Ang lakas sa kanyang mga binti ay nagbigay daan sa kanya upang umatake at matikas na umiwas ng sabay. Matapos niyang matalo ang karamihan sa kanila ng walang kamalay-malay, isang mas mukhang mapanganib na lalaki ang sumugod, na nag-iispi ng Warhammer. Tumabi ka, hayaan mong ipakita sa iyo ng isang tunay na lalaki kung paano ito gawin. Akmang iispe na niya ang kanyang palakol nang itapat ni Mergina ang paa nito sa mukha niya, pagkatapos ay sinundan nito ng walang humpay na mga suntok na nagresulta sa kanyang pagkadalaw sa oral at maxillofacial surgery ward ng ospital. Habang nakikipaglaban si Mergina, nasaksihan ng mga ngalakal ng alipin mula ng umagang iyon ang pangyayari, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Nakilala niya ito bilang isang miyembro ng pinakamalakas na tribo ng mandirigma mula sa katimugang kontinente at agad na nagtakda upang hulihin ito. Isang uwak ang biglang nagpakita at inatake si Mergina. Nakaiwas siya sa oras, ngunit natamaan pa rin ng galos. Ipinakita ng mga ngalakal ng alipin ang kanyang sarili. Wala siyang ibang hinanggad kundi ang pahirapan ng talunang iyon hanggang sa masawi, ngunit hindi niya magawa. Ang galos ay may dalang kaunting lason na nagpagulo sa kamalayan ni Mergina bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang siya ay matauhan, nakita niya ang isang mabigat na bakal na kadena na nakakabit sa kanyang paa. Sa tabi niya ay isang babae at sa kaguluhan ng baldad, ang batang babae ay nawalan ng kanyang mga magulang at nabihag ng mga mangangalakal ng alipin. Walang ideya si Nicole kung ano ang naghihintay sa kanya. Kaya sinabi ni Mergina sa batang babae kung ano ang eksaktong hitsura ng paglaki bilang isang alipin, isang buhay na puno ng pagpapahirap, mga kadena sa iyong mga paa na hindi kailanman mababali, at pagiging mas mahirap pa sa isang aso hanggang sa pinakadulo. Napaiyak si Nicole, umiiyak sa kanyang mga magulang na iligtas siya. Takot na takot siya at ayaw niyang mamuhay ng ganoon. Naalala ni Mergina ang eksaktong naramdaman niya noong bata pa siya, takot na takot at nagmamakaawa para sa tulong, ngunit walang nakarinig at walang sino man ang tumulong sa kanya. Hinayla niya si Nicole sa kanyang mga bisig. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang parehong bagay. Kinabukasan, hindi mahanap ng grupo ni Leila si Mergina kahit saan. Dahil alam nilang tumungo na siya sa baldad at nakasalubong ang mga bandido, nagmadali silang dalawa na habulin siya. Ang mga mangangalakal, na tila sawa na sa mga tulisan na iyon, ay nagsama-sama at kinuha ang kanilang mga espada. Samantala, nagising si Mergina at nakitang inaapoy ng matinding lagnat si Nicole. Tinawag niya ang mga mangangalakal ng alipin, iniisip na ililigtas man lang nila ang babae. Ngunit hindi, naubusan lang sila ng pagkain para sa mga hyena at aipakin na lang nila ang batang iyon. Para sa mga alipin na walang gaanong halaga, sayang ang paggamot sa isang sakit, kaya ginagamit ang mga ito para pakainin ang mga hayop na malapit ng ibenta sa subasta. Habang bahagyang ibinababa ang lubid na humahawak kay Nicole, tumalon ang mga hyena, kumakagat at kumakamot sa babae.
Tinapakan ni Margina ang kanyang mga kadena, sinusubukang baliin ang mga ito, ngunit wala itong silbi. Sinabihan siya ng mga ngalakal ng alipin na huwag nang mag-abala. Ang mga gapos na iyon ay espesyal na idinisenyo upang maging hindi mabali. Ganoon din ang naisip ni Mergina ngunit sa sandaling iyon, muling nagpakita ang mga mahiwagang espiritu, at umalangaw ang boses ni Goliath. Sumuko ka na ba talaga Mergina? Naniniwala ka ba talaga na itatali ka ng mga Cade ng ito magpakailanman? Hindi ka katulad ko at hindi ka na nakagapos ng sistema ng mga alipin. Sa sandaling natapos ang kanyang mga salita, naputol ang lubod na nakagapos kay Nicole. Inilunsad ni Mergina ang sarili sa ere, at nang lumapag siya, tinapakan niya ng malakas ang metal. Hindi nakayanan ng mga kadena ang puwersa at nabasag. Biglang nagpakawala si Mergina ng isang malakas na angle, at isang malakas na bagzo ng hangin ang sumabog sa mismong sandaling iyon, na nagpatakas sa mga hyena at mga tao sa takot. Agad na pinakawalan ng mga ngalakal ng alipin ang isang grupo ng malalaking tigre na may ngiping sable upang tapusin si Mergina. Bawat isa sa kanila ay mabangis at mapanganib, at si Mergina lamang ay hindi sapat para sila ay mag-alaga ng kanilang mga ngipin, lalo na ang lumaban. Ngunit nang sumugod si Mergina, ang bawat sipa na ibinibigay niya ay parang martilyo sa bungo. Lumipad ang mga pangil ng tigre, at ang kanilang malalaking katawan ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Sa pagkakasaksi sa palabas, ang mga allopiers ng mga mangangalakal ng alipin ay walang nagawa kundi tumakbo. Tumalon siya sa harap niya at hiningi ang mga susi upang palayain ang mga taong may parehong kapas palad na sinapit niya. Kabilang sa mga bihag ang mga magulang ni Nicole, at ang mas nakakagulat pa, naroon din si Aladdin. Ang isang taong tulad niya ay talagang hindi kapani-paniwala. Sa sandaling iyon, muling nagsama-sama ang mga mangangalakal ng alipin at sinubukang hulihin ang lahat. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, nakuha na ni Aladdin ang kanyang plauta. Ipinatawag si Hugo at sinuntok ang bawat isa sa kanila ng malakas. Dumating ang grupo ni Lele mula sa labas, at sa halip na matakot sa pangyayari, labis silang natuwa dahil nakilala na nila si Aladdin noon at natulungan niya sila. Pagkatapos ng pagsadyap, nagdaos ang lahat ng pagdiriwang, kumakain, sumasayaw, at kumakanta. Pagkatapos, humiwalay sina Aladdin at Mergina sa karaban ng mga mangangalakal at magkasamang nagtungo sa baldad patungo sa tinubuang bayan ni Mergina, tulad ng kanyang ipinangako, ang Maggoy Energy. Tinawid ng dalawa ang disyerto at nakarating sa isang lupang may luntiang mga puno. Gaya ng dati, tuwing may tutulong sa kanya, labis silang pinasasalamatan ni Mergina na halos gusto na niyang ihandog sila sa isang altar, magsindi ng insenso, at maghain ng ilang plato ng parang prutas na handog sa isang ninuno. Kahit ilang beses siyang sabihan ni Aladdin na mag-relax, nanatili pa rin si Mergina. Bukod sa kanya, lubos din siyang nagpapasalamat kay Seloha at tunay na inaabangan ang araw na magsasama-sama silang lahat. Ganito rin ang naramdaman ni Aladdin at nag-iisip siya tungkol sa pagkikita niya sa kanyang mahal na kaibigan, na kasama niyang samaikop sa piitan, ng isang lalaking walang suot kundi isang dahon na nakatakip sa kanyang aset ang lumabas sa harap nila. Sa mga ganitong sitwasyon, ang kailangan lang ay isang maliwanag na ngiti at isang pagbati. Gustong-gusto ni Aladdin na tawagin si Hugo at suntukin ang lalaking ito. Mabuti na lang at naipaliwanag ng lalaki ang kanyang sarili sa tamang oras. Ang kanyang bisyo sa pag-inom ay nagpatamba sa kanya sa kalsada, at nang magising siya, nawala na ang lahat ng nasa kanyang katawan. Salamat sa Diyos, nakasalubong niya ang mabait na si Aladdin, na nagbigay sa kanya ng isang pares ng pantalon para matakpan ang kailangang takpan. Kung hindi, wala siyang paraan para maipakita ang kanyang mukha sa publiko. Nagpakilala rin si Aladdin, isang manlalakbay na tumawid sa disyerto sa mga hindi kapani-paniwalang paglalakbay. Tunay na nabighani si Simbad sa pinagdaanan ng batang lalaki at ang pakikipagsapalaran kasama ang mga kaibigan ay tunay na isang kahangahangang bagay. Nang marinig niya na ang kanilang destinasyon ay si Baldad, sinabihan sila ni Simbad na kumalma, pagkatapos ay huminga ng malalim. Ginawa nila ang sinabi niya at naabutan ang maalat na tang sa hangin. Kasunod ng amoy, sinalubong sila ng isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa harap nila ay nakatayo ang isang masigla at maunlad na lungsod na puno ng mga tao, at sa tabi nito ay nakaunat ang malawak at walang katapusang asul na dagat. Ito ang Baldad, ang destinasyon ng kanilang paglalakbay.
Sinasabi nila na ang Baldad ay isang maunlad na bansa mula pa noong sinaunang panahon, at hanggang ngayon ay nananatili pa rin, bagamat kasalukuyan itong nahaharap sa ilang masalimuot na problema. Ang mga banner na nagpoprotesta sa monarkiya ang pinakamalinaw na ebidensya. Isang aktibong grupo ng paglaban ang nag-uudyok ng kaguluhan, at maging ang hukbo ng hari ay walang ideya kung paano ito haharapin. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, dinala sila ni Simbad sa kanyang paboritong hotel, ang palagi niyang tinutuluyan kapag bumibisita sa Baldad. Malugod silang tinatanggap na manatili rito, at bilang pasasalamat sa mga damit, sasagutin niya ang lahat ng gastusin ni Aladdin at Mergina. Ngunit nang makalapit na siya sa pasukan, pinigilan ng mga gwardya si Simbad dahil sa kanyang kainahinalang hitsura. Sa hitsura ng ganitong pangyayari, walang paraan na papasukin nila siya. Sa likod ng pinto, dalawang taong nakasuot ng hindi maikakailang mayayamang damit ang nasa tabi niya nang makita siya. Kaya dito siya nanggaling at sino ang nakakaalam kung saan siya napadpad para mang-asar sa pagkakataong ito. Sa pamamagitan lamang ng kanilang garantiya ay tuluyang pinayagang pumasok si Simbad upang magpahinga. May aasikasuhin pa siyang gawain, kaya naghiwa-hiwalay ang grupo. Habang hinahatid sa kanilang silid, casual na nagtanong si Aladdin kung paano sumakay sa barkong patungong timog. Karaniwan, hindi iyon magiging mahirap, ngunit kamakailan lamang ay isang grupo ng mga bandido na may mga supernatural na kakayahan ang nagpakita sa Baldad. Sinamantala nila ang malaulap na lupain ng lungsod upang madalas na lusubin ang mga tahanan ng mga opisyal at maharlika, pati na rin ang mga barkong pangkalakal ng hari. Sa kabila ng pagiging mga magnanakaw, madalas nilang ipinamamahagi ang kanilang mga ninakaw na kalakal sa mga karaniwang tao, na nagpasikat sa kanila. Ang kanilang pinuno ay ang mahimalang Saloha, at mula nang magpakita siya, ang mga bandido ay naging mas epektibo. Nagpalitan ng tingin sina Aladdin at Mergina. Tiyak na hindi ito ang Saloha na kanilang hinahanap. Sa panig ni Simbad, nakikipagkita siya sa hari ng Baldad. Isang tingin lang sa lalaki ay sapat na upang sabihin na siya ay pangkaraniwan at walang silbi, ipinanganak na walang iba kundi isang pasanin. Nais ni Simbad na muling ibalik ang kalakalan sa Baldad at pumunta upang makipagnegosasyon. Gusto rin iyon ng hari, ngunit ang Baldad ay nakikipag-ugnayan sa mga bandido. Kung mahaharap sila ni Simbad, maaari silang mag-usap, kaya atubili niyang tinanggap ang misyon. Nang muling magtipon ang dalawang grupo, tuwang-tuwa na tinawag ni Aladdin si Hugo, na nagbunyag kay Simbad na ang batang lalaki ay isang magi. Pagkatapos ay nagbigay si Simbad ng mas detalyadong pagpapakilala sa kanyang sarili, isang lalaking maituturing lamang na maalamat, na nakasakop sa mahigit 7 piitan at naging master ng 7 jin, at nagtatag ng sarili niyang bansa, ang Simbad. Parang kahanga-hanga ito, ngunit ang isang taong walang karanasan tulad ni Aladdin ay walang ideya kung sino siya. Bamantong hininga ng malalim si Simbad at sinabing isa ka ba talagang magi? Hayaan na lang at hindi mahalaga iyon. Ipinaliwanag ni Simbad na kailangan niyang hulihin ang isang grupo ng mga bandido sa Baldad at kailangan niya ang tulong ni Aladdin dahil ninakaw ang sarili niyang banal na sisidlan. Tunay na walang pag-asa, hindi mapakali si Jaffen tungkol sa lahat ng ito. Ang pagkaladkad ng isang bata dito ay imposible. Ang batang ito ay anak ni Solomon at ang isang taong may ganitong uri ng kapangyarihan ay mahihirapan na mamuhay ng normal. Walang pakialam si Aladdin kung mapanganib ito, ang gusto lang niya ay humingi ng tulong si Simbad sa hari upang mahanap si Saloha kapag natapos na ang trabaho. Bago magsimula, nadama ni Aladdin at Mergina na sinusuportahan ng mga tao ang mga bandido at pinagdududahan kung ang paghuli sa kanila ay ang tamang gawin. Hindi rin sigurado si Simbad, ngunit naniniwala siya na ang pamamahagi ng mga ninakaw na gamit ay walang iba kundi isang dahilan upang bigyang katwiran ang pagkakamali, kaya't itutuloy pa rin nila ang paghuli. Ayon sa impormasyon mula sa loob, 2 target ang malamang na susunod na tamaan. Naghiwalay ang grupo upang kumilos. Dahil mga bata pa sina Aladdin at Mergina, sumama sa kanila si Jaffen para sa kaligtasan. Medyo nag-aalala si Aladdin kay Simbad. Huwag kang magpalinlang sa kanyang tila walang silbi at walang pakialam na saloobin. Total, siya ang hari ng 7 Seas. Sa panig ni Simbad, nagbabantay sila nang magsimulang sumigaw sa kanila ang isang chubby na mangangalakal. Bago pa sila makasagot, dumagsa ang isang pulutong mula sa mga slum.
Kabilang sa kanila ang isang mahinang babae na may karga na isang bata na walang iba kundi balat at buto, ang mga braso ng sanggol ay parang mga tuyong sanga. Una niyang sinugod si Simbad, ngunit nang makita niya ang isang hita ng manok sa lupa, agad niya itong pinulot at kinain. Inabot ni Simbad ang kamay para pigilan siya. Ang kayamanan ng mga maharlika ay nagmumula lahat sa mga tao. Kainin ninyo ang nararapat ninyong kainin at dahil dito, tumabi siya at hinayaan ang mga naninirahan sa mga squatter na malayang magnakaw. Hindi niya nilalabag ang kasunduan at ang kanyang misyon ay hulihin ang mga bandidong hamog. Lumipat sa grupo ni Mergina, biglang nagpakita ang kulay rosas na usok sa loob ng hamog. Nang maramdaman ang panganib, sinunggaban niya si Aladdin at tumalon sa ere. Sa ibaba, ang mga gwardya na nakalanghap nito ay nagkagulo at nagsimulang mag-atake sa isa't isa. Lumabas ang mga bandido mula sa hamog. Ang hallucinogenic poison ay nilikha ng isang babaeng may hawak na espesyal na espada. Nang makalabas ang mga gwardya, isa pang bandido ang humiwa ng isang linya sa pinto, at ang unti-unting likido mula sa hiwa ay bumukas ito ng husto. Nang malapit nang pumasok ang mga bandido, may mga lubid na bumaba mula sa itaas at itinali ang ilan sa kanila. Iyon ang gawain ni Jaffan at malapit na niyang hulihin ang iba nang kumilos ang isa pang bandido. Lumabas ang itim na usok mula sa espada ng lalaki bago ito sumugod at itinulak si Jaffan pababa. Sumugod si Mergina ng buong lakas, ngunit hindi ito napigilan. Nang makita ito mula sa itaas, walang nagawa si Aladdin kundi tawagin si Hugo. Dahil may isang higanteng nakaharang sa kanilang daan, maraming bandido ang nataranta at sinubukang tumakas. Ang ilan ay humakbang pasulong upang lumaban. Ngunit sa sandaling iyon, isang figure na nakabalot ng tela ang lumabas at tumingin ng diretso sa mata ni Aladdin. Nang matanggal ang tela, ito ay walang iba kundi si Seloha. Ito ay isang muling pagsasama na hindi inaasahan at masakit. Hindi maintindihan ni Aladdin kung paano naging isang bandido ang isang taong puno ng mga mithiin, na naggalugad at sumaikop sa mga piitan sa buong mundo at nagpalaya ng mga alipin. Tila ayaw magpaliwanag ni Seloha. Sa likuran nila, papalapit na ang hukbo ng hari. Binunot niya ang kanyang espada na puno ng banal na kapangyarihan, ginamit ang kanyang sariling mga magi bilang daluyan at ang kanyang determinasyon bilang catalysta upang magamit ang lakas ni Aman. Isang napakalaking apoy ang sumiklab ng may nakakatakot na puwersa sa harap ng kapangyarihan ng isang banal na sisidlan. Walang gaanong halaga ang mga tao at walang nagawa ang hukbo kundi ang panuurin ng walang magawa ang mga bandido habang tumatakas. Nang ligtas silang makabalik sa kanilang pinagtataguan, ipinakilala si Aladdin sa 3 pang miyembro, na nagkataong ang mga magnanakaw na nag-alis sa lahat ng gamit ni Simbad, ni hindi man lang siya iniwanan ng pantalon. Malinaw na naiinis si Seloha na patuloy na nagdadala si Kazem ng mga taong hindi alam kung saan. Hindi ito magtatapos ng maganda ngunit salamat sa mga recruit na iyon, ang mga bata sa grupo ng mga bandido ay may makakain. Sa normal na buhay, ang isang tao ay kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ngunit para sa mga batang ito, ang 2 beses ay sapat na upang sila ay lumiwanag sa kaligayahan, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kagalakan na hindi maaaring pekain. Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang isang madamdaming binata tulad ni Seloha ay naging isang bandido. Bumalik siya sa kanyang silid, at sa sandaling pumasok siya sa loob, naramdaman niyang parang may tao roon. Tumingin siyang mabuti ngunit wala siyang nakitang tao at naisip niyang guni-guni lamang niya ang mga bagay-bagay. Sa sandaling humiga siya, naroon si Mergina. Tumalon siya pababa at tinakpan ang bibig ni Seloha ng kanyang kamay. Sumigaw ka ulit at babasagin ko ang mukha mo. Sinabi ni Mergina kay Seloha na si Aladdin ay naglakbay ng hindi mabilang na milya para lamang makita siya, para lamang makahanap ng isang bandido sa halip na ang kasama na inaasahan niya. Ayaw magpaliwanag ni Seloha, ngunit hindi ito pinayagan ni Mergina. Itinaas niya ito at mabilis na tumalon palabas doon. Sumigaw si Seloha ng tulong ngunit walang kabuluhan. Sa panig ni Aladdin, labis siyang nadismaya kaya wala na siyang natitirang lakas para gumawa ng kahit ano. Ang labis na pag-asa ay kadalasang nagtutulak sa mga tao sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa. Kahit alam ni Aladdin na marami pang kapanapanabak na bagay ang naghihintay, sa ngayon, hindi niya talaga kayang bumangon. Sa sandaling iyon, hinagis ni Mergina si Seloha mula sa labas, at sa wakas ay sinimulan niyang ikwento ang kanyang kwento. Una,
Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa aking kaibigan noong bata pa ako, ang tunay na pinuno ng bandido, si Kazem. Silang dalawa ay matalik na magkaibigan na lumaki ng magkasama sa mga squatter, isang lugar na walang laman kundi basura at mas maraming basura. Si Seloha ay may isang ina na nagmamahal sa kanya ng buong puso. Maaring isa siyang courtesan, ngunit siya ay mabait at puno ng init. Hindi mo na kailangang marinig pa at ang pagtingin pa lamang sa pagiging matuwid na tao ni Seloha ay sapat na patunay kung gaano siya kabuti. Si Kazem, sa kabilang banda, ay isinumpa ng isang walang silbing dahilan ng isang ama. Hindi na nag-abalang palakihin ng lalaki ang kanyang mga anak at sa halip ay pinapunta sila sa labas para magnakaw ng alak para sa kanya. Hindi ibig sabihin ng alak ay mga kamao ang ibinabato sa kanyang mga anak tulad ni Pacman sa ring. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay nawala ang lalaki mula sa mga slum, at si Kazem at ang kanyang kapatid na babae ay kinuha ng ina ni Seloha. Ngunit ang pinakamasayang araw ng kanilang buhay ay mabilis na lumipas. Biglang nasawi ang kanilang ina dahil sa isang mapaminsalang sakit. Umiyak ng malakas si Seloha, ganoon din si Miriam. Si Kazem lamang ang nagpigil, iniisip ang kinabukasan nilang tatlo. Sa una, lahat sila ay nagtrabaho ng husto para makaraos, ngunit kalaunan ay napagod si Kazem sa pang-araw-araw na gawain. Nakisama siya sa isang masamang grupo at nagsimulang magnakaw ng mga mangangalakal. Maya-maya, biglang nagpakita ang hari ng baldad mula sa kung saan at idineklara si Seloha na kanyang nawawalang anak, nais itong dalhin sa palasyo. Nang marinig ito, tinanong ni Seloha si Kazem ng kanyang mga saloobin. Sa halip na maging masaya, tinitigan siya ni Kazem nang may hindi nakatagong puot at sinabihan si Seloha na umalis. Hindi makapaniwala si Seloha na ang isang taong itinuturing niyang pamilya ay magsasalita ng mga ganoong bagay. Galit na galit, sinugod niya si Kazem at pinahirapan ito bago umalis. Hindi rin madali ang buhay sa palasyo ng hari. Kailangang matutunan ni Seloha ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw, kung paano magdala ng sarili tulad ng isang wastong prinsipe, kung paano maging isang eskrimador at isang iskolar. Sa loob ng 3 taon, binago niya ang isang batang lalaki mula sa mga squatter tungo sa isang prinsipeng may marangal na tindig. Ngunit hindi niya napigil ang mamangha sa lugar kung saan dating naroon ang kanyang ina at mga kaibigan. Pagbalik ni Seloha, wala nang natitira kundi isang malinis at bakanteng lote. Lumakad siya papasok at nakasalubong ang kanyang dating kaibigan. Labis ang kanyang tuwa kaya hindi niya napansin ang mapagkalkulang determinasyon sa mga mata ni Kazem. Lumabas ang dalawa para uminom at ginunita ang mga nakaraang araw. Sa kanyang kalasinggan, nagpanggap si Seloha na palihim siyang naghukay ng lagusan para palihim na makalabas ng palasyo. Pag-uwi niya ng gabing iyon, masyado siyang pabaya para mapansin na sinusundan siya. Isang araw, habang ang hari ay nakahiga sa kanyang higaan ng kasawian, ipinahayag niya ang kanyang nais na ipasa ang baldad kay Seloha sa halip na kay Abumad, na masyadong tamad at walang kakayahan. Hindi nakaramdam si Seloha ng lungkot or kagalakan sa balita. Gusto lang niyang malaman kung ano ang iniisip ng hari tungkol sa kanyang ina. Mahal na mahal ko ang iyong ina at ang tanging pinagsisisihan ko lang ay hindi ko siya maprotektahan habang nasa palasyo siya. Sa sandaling iyon, sumiklab ang isang kaguluhan sa labas. Lumabas si Seloha at nadatnan si Kazem at ang kanyang grupo ng mga magnanakaw na sinusugod ang palasyo. Siya ay sinaktan mula sa likuran at nawalan ng malay. Nang makita ng hari na dinambong ang kanyang kayamanan at nasunog ang kanyang palasyo, nasawi siya ng gabing iyon dahil sa pagkabigla. Tumakas si Seloha mula sa baldad pagkatapos ng mapaminsalang gabing iyon. Ang kanyang pagnanais na sakupin ang mga piitan ay walang iba kundi ang paghahanap ng ginto upang makabawi sa mga kasalanan ng nakaraan. Ngunit nang makamit niya ang kanyang layunin, hindi na nais ni Seloha na galugarin ang mga piitan na may ganitong mga negatibong emosyon. Gusto niyang ayusin ang lahat upang harapin niya ang hinaharap ng may pinakamahusay na posibleng pag-iisip at lubos na masiyahan sa bawat pakikipagsapalaran na darating. Kung totoo ang lahat ng iyon, dapat sana ay si Kazem ang naging sinumpaang kaaway ni Seloha. Tama iyon, ngunit ang kalahating tinapay ay tinapay pa rin. Gayunpaman, ang kalahati ng katotohanan ay hindi kailanman katotohanan. Hindi pa gaanong matagal ang lumipas, ngunit ang lupang dating maunlad at masigla ay ngayon ay naging mga guho na lamang. Nagkalat ang mga banner ng protesta at mga taong walang tirahan sa mga lansangan.
Nabalot ng dumi at kawalan ang buong rehiyon. Ang natitira na lamang ay kawalan at ang kaluwalhatian ng mga nakaraang taon ay naglaho ng walang bakas. Sinasabi ng mga tao na ang mga bandido ng hamog ang may pananagutan sa lahat. Hinanap ni Saloha si Kazem upang malaman ang buong kwento. Gamit ang kapangyarihang taglay niya ngayon, madaling mareresolba ni Saloha ang mga lumang problema at tapusin ang buhay ni Kazem nang hindi nagpapawis. Ngunit mula rito, sa wakas ay naging mas malinaw ang sitwasyon. Ang pagkamuhi ni Kazem sa maharlikang pamilya ay hindi nagmula sa kung saan. Isang taon pagkatapos umalis si Saloha, isang sakit ang sumiklab sa mga slum. Ang haring kanilang iginagalang ay hindi lamang tumangging tumulong kundi nag-utos din ng kwarentenas at lockdown. Nasawi si Miriam ng ganoon na lamang at upang mapigilan ang sakit, iniutos pa ng hari na sunugin ang buong distrito ng slum. Kaya naman sinunog ni Kazem ang palasyo ng hari nang siya ay pumasok. Pinagtaksilan ng hari ang sarili niyang mga tao at hindi nakarapat-dapat na umupo sa tronong iyon. Siya ang ugat ng lahat ng kanilang pagdurusa. Matapos marinig ito, hindi na nagkimkim ng puot si Saloha, sa halip ay naramdaman niyang may utang siya sa kanyang kaibigan. Gusto ni Kazem na agawin ang trono ngunit hindi niya magawa. Ang isang magnanakaw ay magnanakaw pa rin. Kahit na magsimula siya ng digmaan at manalo, ang baldad ay mananatiling mga guho lamang kung wala ang tiwala ng mga tao. Ngunit iba si Saloha, siya ay mula sa lehitimong lahi ng baldad. Kung si Saloha ay magiging hari, marahil ay magbabago ang buhay ng mga ordinaryong tao. At dito nagsimula ang lahat. Si Saloha din ang bumuo ng plano na magnakaw sa mayayaman at magbigay sa mahihirap, na naglatag ng pundasyon upang ibagsak ang kasalukuyang hari at bumuo ng isang bagong bansa kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng may kagalakan at kaligayahan. Kahit na matapos sabihin ang buong kwento, hindi na napigilan ni Saloha ang kanyang galit. Ayaw niya sa trono para sa kapangyarihan at ang bansang ito ay tunay na nabulok na at hindi na maayos. Naramdaman ni Aladdin na ang sitwasyong ito ay kakaiba at pamilyar. Kumislap sa kanyang harapan ang imahe ng tribong cougar. Talagang pare-pareho ang mga tao sa lahat ng dako, nakikipaglaban para sa isang mapayapang buhay. Ang tanging kaibahan ay walang katulad ni Chajin ang naroon upang gabayan si Saloha sa tamang direksyon. Ngunit dumating si Aladdin sa tamang oras at siya ang gagawa nito. Doon din, isang kalabog ang umalangaw. Dumating ang mga tauhan ni Kazem upang iligtas si Saloha. Alam nila ang lugar kung saan siya dinala upang tirahan ni Simbad, ang lalaking humahabol sa kanilang rebeldeng grupo. Hindi sigurado si Saloha kung sinusuportahan siya ni Aladdin or hindi, kaya sinubukan niyang umatras. Gumalaw si Mergina upang pigilan sila, at tumakas sila papunta sa bubong. Sa ibaba ng hotel, isa pang pangkat ng mga bandido ang sumalakay kay Simbad. Mukha silang isang malaking grupo, ngunit laban sa tatlong iyon, walang bilang ang magiging sapat. Nang lumaban si Simbad paakyat sa bubong, natarante si Kazem at pinakawalan ang kapangyarihan ng kanyang espada. Ngunit kaunting lakas lamang ang kailangan ni Simbad upang madaling makawala. Si Masir, na kasama niya, ay miyembro rin ng tribo ng finale. Sa kaunting galaw, ang buong katawan niya ay sumugod na parang bola ng kanyen. Lahat ng nasa daan niya ay napunit. Ang mga siksik ang bandido ay isa-isang tinangay, walang magawa. Talagang hindi makapaniwala si Kazem sa kanyang nakikita. Tao ba talaga ang mga taong ito? Sa huli, nahuli ni Simbad si Kazem at tinutukan ng talim sa ulo, ginamit siya para pilitin si Saloha. Bakit hindi tapusin ito sa pamamagitan ng tunggalian sa pagitan nilang dalawa? Alam ni Kazem na may mahalagang dapat gawin si Saloha at hindi siya dapat mahuli. Inutusan niya ang lahat na gawin ang lahat para matulungan si Saloha na makatakas. Inamin ni Simbad na hindi niya ito mapipigilan kung talagang gusto ni Saloha na tumakbo, ngunit tumanggi si Saloha. Ito ang pundasyon para sa pagbuo ng isang bagong bansa. Kung ang grupo ng mga bandido ay magugulo rito, lahat ng kanilang paghahanda ay masisira. Bukod pa rito, ang mga ito ang kanyang malalapit na kasama. Hindi niya sila basta-basta maaaring iwanan at umalis. Ginamit niya ang kapangyarihan ni Aman, tinawag ang isang napakalaking pader ng apoy upang lumikha ng isang hiwalay na arena at harapin si Simbad sa labanan. Ang kahusayan ni Saloha sa pag-espada ay taglay ang hindi mapagkakamalang mga tatak ng maharlikang estilo ng baldad, mabilis at nakakasawi.
Ngunit laban kay Simbad, lahat ng ginawa ni Seloha ay tila napakahirap na parang amateur. Hindi siya maka-score kahit isang suntok. Ngunit, nang gumanti si Simbad, isang suntok lang ang kailangan para mapabagsak si Seloha. Ngunit sa halip na tapusin ang mga bagay-bagay, ipinahayag ni Simbad ang kanyang intensyon na sumali sa mga bandido. Natagpuan niya na mas makabuluhan ang pagtulong sa mga taong lumalaban para sa mas magandang buhay kaysa sa paglilingkod sa isang talunan na hari. Ang laban ngayon ay isa lamang pagsubok upang makita kung karapat-dapat ba si Seloha na tumanggap ng tulong mula sa hari ng Seven Seas. Higit pa riyan, may nakitang isang bagay na lubhang nakakabagabag kay Simbad. Simula nang magpakita ang mga piitan, ang digmaan sa paghahati ng klase ay lalong lumala. Kung walang kikilos ng mabilis upang pigilan ito, ang lahat ay mawawala sa kontrol at ang mundo ay magiging tunay na kaguluhan. Hindi makapaniwala ang grupo ni Kazem na tunay na gustong sumali ni Simbad, ngunit wala sila sa posisyon para tumanggi. Kinabukasan ng umaga, naglabas ng isang pampublikong anunsyo ang grupo ng mga FAG na nananawagan sa mga mamamayan sa palasyo para sa isang mahalagang deklarasyon. Sinamahan ni Simbad si Seloha upang makipagkita sa hari at iharap ang isyu na ang buhay ng mga tao ay hindi napoprotektahan, na siyang mismong dahilan kung bakit nabuo ang grupo ng mga FAG. Kung magagarantiyahan ni Abu Mad na hindi na mag-aalala ang mga tao tungkol sa pagkain at tirahan, mabubuwag ang grupo ng mga FAG. Bilang tugon sa tame time na panawagan ni Seloha, walang dumating kundi labis na paghamak. Ang isang batang pinulot mula sa basurahan ay hindi ko kapatid. Wala kang karapatang magsalita dito nang hindi nakatayo si Simbad sa likuran mo. Agad na nagalit si Seloha at sinubukang humakbang pasulong, ngunit pinigilan lamang siya ng mga gwardya. Sa labas, ang mga tao ay naghintay ng may pagkabalisa, hindi alam kung paano lalabas ang negosasyon. Iniisip ni Aladdin na malamang na magiging maayos ang mga bagay-bagay nang magpakita ang isang misteryosong figure. Sa sandaling dumaan ang estranghero, naramdaman ni Aladdin na parang nakatitig siya sa pinakamalalim na kalangitan sa gabi, walang anumang liwanag. Pumasok ang figure sa palasyo sa masigasig na pagsalubong ng walang silbing hari na si Abu Mad. Ang dahilan kung bakit niya binaliwala ang grupo ng mga FAG sa halip na mag-alala at matakot tulad ng dati ay ang imperyo ng kudeta. Bukod sa mahiwagang figure sa loob ng palasyo, may isa pang tao, isang tagapayo sa pananalapi na ipinadala ng imperyong kudeta. Hihilingin ng tagapayong ito na ang lahat ng mga bansang basalyo na tumatanggap ng mga kudeta ay sumuko na sa kontrol sa kanilang pambansang ekonomiya. Nangangahulugan ito na ang buhay at kasawian ng isang buong bansa ay nakasalalay na ngayon sa kamay ng ibang tao. Masyadong talunan si Abu Mad para maunawaan ang tindi ng mga kahihinatnan, at sa halip ay ginamit ito bilang batayan upang buong kumpiyansang balewalain ang mga bandido na nagsasalita para sa mga tao. Ang plano ni Simbad na ibalik ang kalakalan ng Baldad sa kanyang sariling bansa ay gumuho rin mula noon. Upang mapag-usapan ang bagay na ito, kailangan niyang makipag-usap ng direkta sa emperador ng kudeta. Ang mahiwagang bagong dating ay si Judel. Isang tingin lamang ay sapat na upang malaman na siya ay mapanganib. Kahit ang isang taong matapang at pabaya tulad ni Simbad ay nag-iingat na harapin ito. Si Seloha, na sumisigaw sa galit sa tabi niya, ay nabalik sa realidad. Wala silang ibang pagpipilian kundi umalis at tanggapin na nabigo ang negosasyon. Pagsapit ng gabi ay tuluyang naghiwalay ang mga taong nagtipon para sa mahalagang anunsyo. Sa kaibuturan, alam ng lahat kung ano ang magiging resulta. May isang maliit na bilang ng mga nanatili dahil naniniwala sila kay Seloha. Kahit na bumagsak ang lahat, kailangan pa rin nilang marinig ito mula sa kanya bago nila ito matanggap. Dahil sa tiwala ng mga tao, hindi alam ni Seloha kung paano sila haharapin. Lubos siyang nabigo, walang nagawa ng umagang iyon. Hindi ganoon ang pananaw ni Aladdin. Sa pinakamababa, nang ahas si Seloha na tumayo at magsalita para sa mga tao. Ang katotohanan na nagtipon sila rito ay patunay ng kanilang tiwala, at ang apoy ng paglaban ay tahimik na nagliliyab sa loob nila. Ganito rin ang naramdaman ni Simbad. Hinailan niya palabas si Seloha at formal na inanunsyo na ang bawat panukala mula sa negosasyon ay tinanggihan. Nagsalita kami, ngunit ang kabilang panig ay hindi nakinig kahit isang salita. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay susuko na tayo. Kapag nabigo ang mga salita, gagawin ang mga aksyon.
Pinili namin ang mapayapang negosasyon, ngunit tumanggi ang kabilang panig. Kung gayon, kunin ang inyong mga espada at lumaban. Ang pakikibaka upang makalaya mula sa hindi pagkakapantay-pantay at kahirapan ay higit pa sa sapat, at ito ay makatarungan. Kung ipapadala ni Abu Mad ang kanyang pinakamalakas, haharapin sila ni Simbad. Kung ipagkait ng Baldad sa mga tao ang kanilang mga karapatan bilang mamamayan, tatanggapin sila ni Simbad. Sa sandaling iyon, muling nagpakita si Judel. Ang kanyang presensya lamang ay nagpabigat sa hangin dahil sa tensyon. Ang lalaking ito ay hindi naninindigan para sa hustisya or sa mga inaapi. Ang tanging gusto niya ay lumikha ng mga nakakagulat na labanan. Ang imperyong kudeta ay nagkataong namuno sa daan-daang libong makapangyarihang sundalo, higit pa sa sapat upang magpasiklab ng isang labanan na maaaring yumanig sa mundo, kaya naman naglingkod si Judel sa kanila. Ipinapahayag ni Judel ang kanyang pagnanais na sumama kay Simbad sa paglikha ng ganitong labanan nang bigla siyang lumingon at tumingin kay Aladdin ng may kakaibang tingin. Mula nang dumating sila, naramdaman ni na Aladdin at Judel ang presensya ng isa't isa. Ang batong nakapalibot sa kanila ay nakatayo sa matindi at nakakatakot na kaibahan. Nang malaman ni Judel na si Aladdin ay isang Magi Sorcerer din, ang kanyang pagkabigla ay walang hanggan. Palagi niyang iniisip na siya ay kakaiba, at ngayon ay mayroon ng isa pa, at isang maliit na bata pa. Gumawa si Judel ng isang kilos na parang binabati si Aladdin, ngunit sa halip ay tinusok niya ito sa mata. Pagkatapos ay humarap siya upang suriin ang kandidatong hari na natagpuan ni Aladdin, at nang mapagtanto niyang si Seloha pala iyon, humagalpak siya ng tawa. Isang mananakop sa piitan na itinutulak ng isang pangkaraniwang hari, isa itong ganap na walang silbing pag-aaksaya. Agad na gumanti si Aladdin. Ang isang taong nang ahas na gawin ang hindi kayang gawin ng iba ay hindi kailanman magiging walang silbi. Dahil sa tugon, nag-alab ang pagnanais ni Judel na lumaban. Pagkatapos ay patunayan ito ng may lakas. Sinubukan ni Simbad na makialam ngunit hindi niya nagawa. Kung wala ang kanyang banal na sisidlan, siya ay masyadong mahina kumpara sa isang Magi. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Masir ay hindi kayang hawakan ang isang hibla ng buhok ni Judel. Tinipon ni Judel ang rock sa isang bilog at nagpaputok ng sunod-sunod na sinag ng liwanag sa lahat ng direksyon. Ginamit din ni Aladdin ang rock upang bumuo ng isang harang, hinaranggan ang mga sinag, at itinapon ito pabalik. Nang bumangga ang kanyang enerhiya sa kalasag ni Judel, ang dalawang puwersa ay nagkansela sa isa't isa at naglaho. Sandaling nag-isip si Judel. Tila ang pagbabago sa rock bilang Magoy ay naging walang saysay sa labanang ito, kaya lumipat siya sa Mahika. Ang Mahika ay isang enerhiyang ibang-iba sa Magoy, na nagmula rin sa rock. Sa pamamagitan nito, ang mga sorcerer ay maaaring gumamit ng iba't ibang uri ng mga spell. Sa sandaling natapos ni Judel ang pagpapaliwanag, isang kidlat ang dumaan patungo kay Aladdin, binasag ang harang na nabuo mula sa Magoy. Inakala ni Judel na tinapos na ng kanyang pag-atake si Aladdin. Ngunit nang hamupa na ang alikabok, hindi nasugatan ang bata. Sa likuran niya, pumasok na si Hugo sa laban. Nang makita ito, lalo lamang na ikinatuwa ni Judel. Nagpatuloy siya sa paghahagis, pagtawag ng hamog mula sa buong baldad at ginawa itong tubig, pagkatapos ay mula sa tubig ay naging yelo. Umakyat si Judel sa langit, hinati ang napakalaking bloke ng yelo sa hindi mabilang na mga piraso, at inihagis ang mga ito pababa sa lahat. Bago ang isang pag-atake na may ganitong kalakihang sukat mula sa isang Magi, maging si Simbad ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Hindi rin nababawasan ang kapangyarihan ni Aladdin ngunit sa kasamaang palad, hindi pa niya natututunan ang paggamit ng Mahika. Pinrotektahan ni Hugo si Aladdin, binasag ang mga paparating na bloke ng yelo, pagkatapos ay tumalon sa langit at nagbigay ng isang mapaminsalang atake na nagpabagsak kay Judel sa lupa. Ngunit sinipsip ng harang ni Judel ang malaking bahagi ng pinsala, na nag-iwan sa kanya ng mga maliliit na pinsala lamang. May ilang piraso ng yelo pa rin na nananatili sa hangin. Itinuro ni Judel ang mga ito diretso kay Aladdin. Hindi nakapag-react ang bata sa oras, kaya inihagis ni Hugo ang sarili niyang katawan sa harap ni Aladdin para iligtas ito. Tumagos ng malalim ang yelo sa katawan ni Hugo, kaya lalong nahirapan siyang gumalaw. Nagbuhos si Aladdin ng mas maraming Magi kay Hugo para maitulak niya palabas ang yelo, ngunit hindi bumuti ang sitwasyon. Kahit sa ganitong kagipitan, patuloy pa rin sa pag-atake si Judel.
Mabuti na lang at hinayla ng mabilis na si Mergina si Aladdin palayo sa daan. Sumugod si Seloha at itinulak pababa ang kanyang banal na sisidlan. Dahil sa lakas ni Aman, tumagos ang talim sa harang. Nabigla si Judel ngunit nagawa pa ring umiwas bago itinaboy si Seloha. Nang wala nang makapigil kay Judel, biglang sumugod si Hugo at ibinagsak siya sa isang pader sa halos hindi kapani-paniwalang bilis. Walang tigil, sumugod muli si Hugo at sumuntok ng napakalakas na yumanig ang nakapalibot na lupain, at ang pader na tumama ng husto ay nawasak. Bago pa man makabangon si Judel, isa na namang kamao ang sumugod. Napasigaw siya sa hindi makapaniwala at malinaw na tumigil na si Aladdin sa pag-channel sa Magoy. Bakit gumagalaw pa rin ang Jinn at mas malakas pa kaysa dati? Lumipad si Judel sa kalangitan at nagpakawala ng mga bug zone ng liwanag ng rock bilang pang-aliw, pagkatapos ay tumama ang isang malaking tipak ng yelo sa katawan ni Hugo. Akala niya ay doon na matatapos ang lahat, ngunit bahagya lamang natigilan si Hugo. Biglang tumaas ang kanyang mga kamay sa ere at pumalakpak na parang pinapalo ang isang lamok, dinurog si Judel sa pagitan nila. Ang harang ay nanatili lamang saglit bago nabasag. Nang makawala si Judel sa pagkakahawak ni Hugo, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay nasugatan ng hindi makilala, malinaw na nasa bingit ng kasawian. Ngunit hindi tumigil si Hugo, itinaas niya ang dalawang kamay paitaas at pinagsalikop ang mga ito habang isang lilang apoy ang sumabog. Naramdaman ni Simbad na may mali at sinabihan ang lahat na tumakbo. Nang bumagsak ang mga kamao ni Hugo, nadurog ang patag na lupa. Nang inag ng malakas ang nakapalibot na espasyo, at isang nakabibinging shockwave ang umalangaw-ngaw. Nang tuluyang matahimik ang lahat, nawala ang malawak na plaza ilang sandali lang ang nakalipas. Ang kapalit nito ay walang iba kundi pagkawasak at isang napakalalim na crater, ngunit buhay pa rin si Judel. Walang babala, isang grupo ng mga tao ang nagpakita sa kalangitan, nakasakay sa isang napakalaking carpet na may iba't ibang uri ng sundalo. Sila ay mula sa Imperyong Kudeta, at base sa kanilang hitsura, ang mga banal na sisidlan na kanilang pag-aari ay kakaunti lamang. Nang makita ang halos sawi na kalagayan ni Judel, ang babae sa harapan ay hindi nagpakita ng kahit anong takot. Kung mayroon man, medyo nagulat siya na napahirapan siya ng ganito kalala. Gamit ang kapangyarihan ng isang banal na sisidlan, hanggat hindi pa siya sawi, anumang sugat, gaano man kalala, ay maaaring gumaling. Sa ibaba, gusto pa ring ipagpatuloy ni Hugo ang laban. Tuluyan na siyang nawalan ng kontrol at hindi na tumugon sa mga utos ni Aladdin. Nang makita ito, hinayla ng babae ang pang-adorno na aspili sa kanyang buhok at ginamit ang banal na sisidlan upang ipatawag ang isang jinn mula sa loob. Hindi tulad ng ibang mga espiritual na nilalang na may malabughaw at malalaking anyo tulad ni Hugo or Aman, ang isang ito ay isang dragon ng tubig. Nang sumugod si Hugo at sumuntok ng diretso sa babae, ang dragon ay naging isang pananggalang na harang. Gayunpaman, ang init na nagmumula sa apoy ni Hugo ay sapat na matindi upang maalis ang tubig at magdulot ng kanyang pagkadismaya. Nang maghiwalay ang dalawa, muli siyang bamulong at nagpatuloy sa pagkuha ng kapangyarihan mula sa kanyang banal na sisidlan. Ang aspili ay naging isang nakasisilaw na espada na kasing talas ng labaha, at ang kanyang buong katawan ay nagbago rin, na nag-usbong ng mga kaliskis na parang dragon. Nang sumugod muli si Hugo, isang napakalaking haligi ng tubig, na kasing talas ng talam, ang agad na nagpakita at tumusok sa kanyang katawan, na nag-iwan ng isang nakanganga na butas. Masyadong malala ang sugat at nawasak si Hugo at umatras sa plauta. Ang isang propesyonal na mananakop sa piitan ay talagang hindi dapat maliitin. Bumalik ang babae sa carpet at naghanda ng umalis. Hindi napigilan ni Aladdin ang kanyang galit at sumugod. Tumingin siya sa kanya nang may ekspresyon ng pagiging superior at tinanong kung ano ang gusto niya. Ipagpatuloy ang pakikipaglaban at gusto lamang protektahan ni Hugo ang mga tao sa ibaba at kayo ang nagpasimula nito. Matapos marinig ito, wala siyang ipinakitang kahit kaunting pagsisisi or anumang intensyon na parusahan si Judel. Sa halip, inutusan niya ang 3 mandirigma sa likuran niya na bumaba at tapusin ang lahat ng nasa ibaba. Parehong makapangyarihan at mapanganib ang 3. Ang isa ay kapantay ni Masir sa hilaw na lakas, ngunit walang nakakaangat sa laban. Ang isa ay mas mabilis kaysa kay Mergina, at ang pangatlo ay pantay ang kakayahan sa swordsmanship ni Seloha. Nang makita ito,
Agad na nakilala ni Simbad kung sino ang kanilang kinakalaban. Nang malapit na niyang ilabas ang lahat laban kay Aladdin, itinaas ni Simbad ang kanyang kamay upang pigilan siya. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay isang prinsesa ng imperyong ko. Sa una ay nagalit siya dahil naharangan siya, ngunit nang marinig ang pangalang Simbad at makita ang gwapo at panlalaki nitong mukha, nataranta siya at pumayag na umatras. Sa huling sandali, lumingon siya, itinuro at iginiit na umaatras siya dahil gusto niya, hindi dahil sinabihan siya nito. Hindi may kakaila ang amoy ng isang baliw na reinkarnasyon ng isang lalaki. Bagamat nakialam na ang grupo ni Simbad at si Saloha, maraming sibilyan ang nasugatan sa labanan. Abala sila sa pag-aalaga sa mga sugatan, ganoon din ang ginagawa ni Saloha. Tinitingnan kung may nasugatan ba sa baba niya nang pumasok si Mergina sa pinaka-awkward na sandali. Mabuti na lang at nakapagpaliwanag siya bago pa siya magkamali ng akala. Kung hindi, baka akala niya ay sarili niyang launcher ang ginagamit niya sa bunganga niya, at kahit ang pagtalon sa ilog ay hindi na magtatanggal ng hindi pagkakaunawaan. Katatapos lang niyang gamutin ang mga sugat ni Saloha nang matuklasan ng mga tao sa labas si Aladdin na nakahiga at walang malay. Ang plauta na dating tumawag kay Yugo ay wala na ang dating bituin nito. Tila si Aladdin ay labis na naghangad na pagalingin ang iba kaya ginamit niya ang sarili niyang magoy. Ito ay lubhang mapanganib at kung maubos ang magoy ng isang magi, maaari itong mga hulugan ng kasawian. Natagpuan nila siya sa tamang oras at kung hindi, magkakaroon sana ng libing. Muntik nang matapos ang isang krisis bago dumating ang susunod. Nakita ng mga bandido si Saloha at agad siyang tinanong kung saan patungo ang kanilang kinabukasan. Nang hindi niya alam kung paano sasagutin ito, nagsalita si Simbad. Hindi ba't sinabi ko na ang aking bansa ay magbibigay ng tulong sa lahat? Pagkatapos lamang matanggap ang matibay na katiyakan ni Simbad ay saka lamang sila umalis ng mapayapa.